Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Nilingon ni McCoy si Audrey. Napakaakit-akit nitong tingnan habang nakahiga sa kama na may takip na satin. Tinititigan siya nito gamit ang mapanuksong mga mata, iyong klaseng tingin na ginamit nito sa pinakahuli nitong endorsement ng isang brandy. Si Audrey ang pinakahinahanap at kinukuhang print ad at commercial model sa kasalukuyan. Kung hindi lang niya naalala ang tila takot at nagpapanik na boses ng kanyang mama nang tumawag ito kanina para pauwiin siya, malamang ay bumalik siya sa tabi ni Audrey. Isinuot niya ang kanyang pantalon. Tumawag si Mama. Kailangan kong umuwi sa Hunterial. Hindi mo ba ako isasama para ipakilala sa mga magulang mo? Nilingon niya ito. 3 buwan na rin silang lumalabas. Siya ang lagi niyang kasama sa mga lakad at sa kama hanggang sa ngayon. Pero ang sinabi nito ay totoong ikinabigla niya. Gaano man sila magkatugma sa halos lahat ng bagay, wala talaga siyang balak ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Hindi sa ngayon at hindi rin sa malapit na hinaharap. Siguradong iisipin ng mga magulang niya na seryoso na siya kay Audrey. At tiyak na kukulitin lang siya ng mama niya na magpakasal. Ganoon naman talaga palagi ang mama niya. Pero syempre, hindi niya iyon masabi kay Audrey. Ayaw niyang ganoon lang matapos ang relasyon nila. O siya, sabi na naman nito gamit ang karaniwan niyang malambing na boses sa kwarto. Pero hindi siya naseduce sa mapanghibong tinig na iyon. Ang sinabi nito kanina lang ay sapat na para bumagsak sa 0 level ang libido niya. Akala ko may shoot ka para sa bagong commercial mo, sabi na lang niya. Hawak ng advertising agency na pag-aari niya ang karamihan sa account ng product endorsements nito. Kaya naman madalas mag-cruise ang mga landas nila na nauwi nga sa isang affair. Bakit? Kung wala ba akong shoot, isasama mo ako para ipakilala sa mga magulang mo. Pero syempre, pagsisinungaling niya. Sigurado siyang makikita nito iyon sa kanyang mukha dahil pinagmamasdan siya nito. Para makaiwas sa nanunuring titig nito, lumakad siya papalapit sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at hinalikan ito sa mga labi. Yumakap siya sa batok niya at hinalikan siya pabalik. Nalilis ang kumot na nakatakip sa katawan niya na nagpapakita ng kanyang perpektong maputing balat. Hinaplos niya ang bahagi ng kanyang singit, pero hindi ito nagtagumpay na gisingin ang na-freeze na yatang libido niya. Mahal, marahan siyang lumayo rito. Babalik na lang ako rito pagkagaling ko ng Hunterial, okay? Kailan yon? Tanong nito. Ikinagulat na naman niya iyon. Nagsisimula na itong magtanong. Natitiyak niyang kasunod na niyon ay ang pagdedemand nito sa oras niya. Natutunan niya iyon sa pamamagitan ng karanasan. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, kabisado na niya ang takbo ng isip nila. At kapag ganoon na ang nangyayari, kadalasan ay nagpapaalam na siya sa kanila. Nakaramdam siya ng pagkadismaya kay Audrey. Ayaw pa sana niyang magpaalam dito. McCoy, untag nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. Depende siguro kung ano ang rason ng pagtawag ni Mama. Tatawagan mo ako pagdating mo ha? Sige, sagot niya ng mabilis. Pagkatapos, tumayo siya, walang saplot. Niyakbayan niya ang batok niya gamit ang mga braso at idinikit ang malambot niyang katawan sa kanya. Bilisan mo bumalik dito. Hihintayin kita, sabi niya. Itinaas niya ang baba at hinalikan siya sa labi. Iyan ba ay isang imbitasyon? Tanong niya na may ngiti. Hindi, paalala lang. Nandito ako, hinihintay ka, tugon niya. Hindi ko iyan makakalimutan. Hindi pa rin siya nilalayuan. Ramdam niya na ayaw siyang paalisin ito. Halos sabihin na sana niya iyon ng diretsyo, pero hindi niya magawa. Kailangan ko nang umalis, paalam niya rito ng medyo nag-aalangan. Saka lang siya pinakawalan nito. Isinuot niya ang shirt na hinubad niya at kinuha ang susi ng kotse na nakapatong sa bedside na mesa. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Huwag kalimutang tawagan ako, dagdag nito habang palabas na siya. Itinaas na lang niya ang kamay bilang sagot. Ramdam niya na iba si Audrey. At hindi lang niya tinutukoy ang galing nito sa kama. Sobrang init pa rin niya, tulad ng dati.
Ang kakaiba rito ay ang naging reaksyon nito sa pagpapaalam niya. Kulang na lang ay sabihin nitong huwag na siyang umalis. O kung wala nga lang talaga itong shoot, malamang na magpilit itong sumama sa pag-uwi niya sa Hunterial. Napailing siya. Nagpapakita na ng mga senyales si Audrey ng pagiging demanding. Naalala niyang sinabi nito nang nagdaang gabi na mula nang maging sila ay hindi na ito lumabas na iba ang kasama. Putik. Sambulat niya sa realisasyon. Sa dituwirang paraan, sinasabi niya na siya lang ang para sa kanya. Isang paraan iyon ng pagsasabi sa kanya na inaasahan din nito na ganoon din siya rito. O hindi. Sana ay nagkamali lang siya ng basa sa mga kilos nito. Kung tama siya, kailangan niyang magpaalam sa kanya agad-agad. Bago pa, wika nga, lumala ang mga sintomas. Baka kung ano na nang nangyari sa ate Gwen mo, Makoy. Nagkatinginan sila ng papa niya nang humagulhol na naman ang mama niyang si Carmela. Tinawagan pala siya nito para tanungin kung nagpapakita sa kanya ang nakatatandang kapatid niya sa Hunterial. Ilang buwan na niyang hindi nakikita si Gwen. Parang hindi ka na nasanay kay ate mama. Lagi namang nag-iistokwa yon, sagot na lamang niya. Si Gwen ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi tulad ng kanyang ina, sanay na siya sa ugali nitong basta na lang hindi nagpaparamdam sa kanila. Naging habit na nito iyon mula nang malaman nitong ampon lang ito ng kanilang mga magulang. Inampon ito ng mga magulang niya dahil ang akala ng mga ito ay hindi na mabubuntis ang mama niya. 1 taon na si Gwen nang ipagbuntis siya ng mama niya. Pero kahit nang maisilang siya ay hindi naman nagbago ang turing ng mga ito kay Gwen. Nanatili itong nag-iisang prinsesa ng pamilya. 26 na taong gulang na si Gwen nang malaman niyang ampon siya. Ang impormasyon ay nagmula sa isang malisyosong kaibigan ng pamilya. Hindi na ito itinanggi ng kanyang mga magulang. Iyon ang naging simula ng napakalaking pagbabago sa kanyang kapatid. Mula sa pagiging mabait at maalalahaning anak na babae, ngayon ay hindi na inaalintana ni Gwen ang pananakit sa kanilang mga magulang. Iyon ang paraan nito para iparamdam sa mga magulang nila ang pagrerebelde nito sa natuklasan. Pero naiintindihan niya siya. Alam niyang iyon ang paraan niya para mailabas ang galit niya sa mundo. Sa kabila ng katotohanang hindi sila totoong magkapatid, mahal niya ang ate Gwen niya. Isa lang siyang naligaw na bata. Umaasa siyang mapapagod din siya sa ginagawa niyang pagrebelde. Babaguhin din niya ang kanyang sarili. Sana ay maging mabilis iyon. Matagal na rin naman siguro ang 4 na taong pagrebelde nito. Sana ay naubos na ang galit nito sa magulang nila at sa buong mundo. Pero iba ang pagkakataong nito. Ngayon lang nagtagal ng ganito kahaba ang pagkawala niya. 6 na buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Nag-aalala na talaga ako, iho. Baka kung ano na ang nangyari sa ate mo. Saglit na nag-isip siya. Papa, ang kanyang mga bayarin sa credit card, bumaling niya sa kanyang papa. Sa pagkakatanda niya, sagot pa rin ng mga magulang nila ang credit card bills ni Gwen. Pwede nilang i-trace mula sa bills nito kung nasaan ito habang nag-uusap silang tatlo ng mga sandaling iyon. Umiling ang ama niyang si Romulo. Isa siyang negosyante. Advertising ang unang linyang pinasok nito, pero ngayon ay nag-venture na rin ito sa real estate. Ang pagpapatayo ng mga condominium buildings, townhouses, at executive villages ang negosyo nito. Ipinamahala na nito sa kanya ang advertising agency nila nang makatapos siya ng kolehiyo. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi na siya gumagamit ng credit card 5 buwan na ang nakalipas, paliwanag niya. Ikinabigla niya iyon. Dati ng impulsive buyer ang ate niya. Noong mga panahong okay pa ito, nasabi nito sa kanya na hindi ito mabubuhay ng walang credit card. Lumala pa iyon nang magsimula ang pagrebelde nito. May isang panahong nagbayad ng mahigit kalahating milyon ang mga magulang niya para lang sa credit card bills nito. Hindi kailanman nagreklamo ang kanilang mga magulang pero siya nagreklamo. Walang dudang mahal nila si Gwen bilang isang tunay na kapamilya, ang nakalulungkot lang, hindi niya ito napagtanto. Makoy, hanapin mo ang ate mo. Napatingin siya sa kanyang papa. Nag-hire na ako ng private investigator para hanapin siya. Pero mahirap talagang hanapin ang isang taong ayaw magpakita, malungkot na sabi nito. Lumapit siya sa umiiyak na ina at niyakap ito. Huwag kang mag-alala mama. Hahanapin ko si ate. Bilisan mo ang paghahanap sa kanya, Makoy. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Baka may masamang nangyari sa ate mo.
Huwag kang mag-isip ng masama, Mama. Sigurado akong okay lang si ate. Nakakalimutan mo yata, matatag siya. Kung okay siya, bakit hindi man lang siya tumawag sa atin? Wala na rin yung number na gamit niya dati. Baka nanakaw ang cellphone niya. Hindi na siya gumagamit ng credit card, 5 buwan na ang nakalipas. Diyos ko, saan ba kumukuha ng panggastos ang kapatid mo, Makoy? Baka may trabaho na siya, Mama. Relax ka lang, okay? Trabaho? Anong klaseng trabaho ang makukuha ng ate mo? Ni hindi pa niya natatapos ang kurso niya. Hindi naging seryoso sa pag-aaral si Gwen. Paiba-iba ito ng kurso kaya wala pa itong natatapos sa edad na 26. Kung sa bagay, sa halos lahat naman ng aspeto ay pabago-bago talaga ang isip nito. Huwag nating maliitin si Ate Gwen, maalam mong maabilidad siya. Sigurado akong makakaraos siya kahit saan man siya mapunta, kaya tigilan mo na iyang pagpapakaalala mo dyan. Hindi niya ipinahalata sa mama niya na kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sinabi. Hindi kasama sa pagre-rebelde ni Gwen ang paglimot sa kinamulatang luho nito. Kung saan saang resort hotel sa buong Pilipinas ito nakakarating. Ayon sa huling balita niya tungkol dito, dahil sa pagtakas niya nitong pagkakataon, di umano ay nasa Europe siya. At sa ilang beses na pagkikita nila sa mga gimikan tuwing lumuluwas siya sa Maynila, palagi pa ring nakaporma ito. Walang duda, nagre-rebelde siya ng may sariling klase. Tumagal ang pagre-rebelde nito dahil hinayaan lang ito ng mga magulang nila. Siguro ay panahon na para itigil nito ang kalokohan. Hindi na ito nakakatuwa dahil apektado ng masyado ang pamilya nila. Hanapin mo siya, Makoy. Simulan mo sa pagtawag sa mga kaibigan niya. Nag-aalala na kami ng mama mo sa ate mo, sabi ng papa niya. Noon lang ito lubusang nagpahayag ng pag-aalala para sa kapatid niya. Opo, Papa. Napigil ang paghakbang ni Makoy nang makita niya ang nag-aabang sa labas ng pad niya sa Ortigas. Kapag kinakailangan niyang lumuwas ay doon siya nag-stay. Hindi na niya kailangang maghanap dahil mismong ang kapatid na niya ang lumapit sa kanya. Pero teka, buntis ba siya? Hindi siya maaaring magkamali na pambuntis ang suot nito. Mahilig ito sa mga makurbang tabas ng damit kaya naninibago siya sa hitsura nito ngayon, Ate Gwen. Bumilis ang paghakbang niya nang makita niyang parang mabubuhay ito. Napasandal ito sa konkretong dingding. Makoy, bakas ang relief sa boses nito nang makita siya. Agad na yumakap ito sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang malaking tiyan nito. Ikaw ay buntis ka. Oo, buntis ako. Kabuanan ko na ngayon, sagot niya. Hindi naman siya mukhang masaya tungkol doon. Sa katunayan, parang pasa nito ang daigdig sa pag-amin nitong iyon. Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, sagot niya. Binuksan niya ang pinto ng pad niya. Kabuanan na nito, pero sa tingin niya ay maliit ang tiyan nito. Pero kung tutuusin, paano nga ba niya malalaman? Sa kabutihang palad, sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, wala pa naman siyang nabubuntis. Pero hindi naman ibig sabihin ay walang nag-claim na nabuntis niya. Pero sa huli ay palagi namang napapatunayan na hindi totoong buntis ang mga ito. O kung buntis man, hindi siya ang ama. Sobrang tuso siya para paloko sa mga ganyang gimmick. Kagagaling ko lang sa atin noong isang araw. Nag-aalala na sina mama sayo, anya habang pinapanood ito sa pag-upo sa sofa. Hindi ito kumibo. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito. Namamaga ang katawan niya dahil sa pagbubuntis. Ang buhok niyang dating laging nakaayos ayon sa uso, ngayon ay nakaponytail na lang. Hindi rin magara ang suot niyang maternity dress, halatang luma at wala sa uso. Kita sa mukha niya ang matinding pagod. Sa tingin niya ay namumutla ito. Kulang ba ito sa nutrisyon? Nagugutom ba ito? Inalok niya ito ng makakain, pero umiling lang siya at nagsabing, mamaya na lang, Makoy. Kumain ako sa mini-stop dyan sa ibaba. Makoy, pwede bang dito muna ako magstay? Kahit hanggang makapanganak lang ako. Ha? Aba, syempre naman, ate. Pero mas matutuwa siguro sina mama kong. Pakiusap, Makoy. Huwag mo na munang sabihin sa kanila ang tungkol sa akin. Ayokong malaman nila ang kalagayan ko. Pakiusap. Mabilis na nag-isip siya. Baka kapag kinontra niya ito ay lumayas na naman ito at hindi na naman magpakita sa kanila. Maaari kang manatili rito. Sagot niya. Pero tawagan mo sina mama. Kahit hindi mo na kailangang sabihin kung nasaan ka. Sabihin mo na lang na ayos ka.
para mapanatag naman ang loob nila sa hunterial. Tumango ito at saka isinandal ang likod sa upuan. Pumikit siya. Halatang pagod na pagod. Gusto mong pag-usapan to ngayon? Tanong niya pagkaraan. Diyos ko, hindi talaga siya magaling pagdating sa ganitong bagay. Hindi man lang ito dumilat ng sumagot. Pwede bang mamaya na lang, Makoy? Gusto ko sanang magpahinga muna. Lampasan muna natin ito para may mapag-usapan pa tayo mamaya. Ayos lang. Sige, pwede mo gamitin mo ekstrang kwarto. Saka lang ito dumilat. Halatang hirap ito ng tumayo. Lumapit siya rito para alalayan ito. Inakay niya ito papunta sa kwarto. Tahimik lang ito habang papasok doon. Pinigilan niya ang sariling tanungin ito. Siguro nga ay kailangan talaga nitong magpahinga. Makakapaghintay naman ang mga tanong niya. Kailangan din niya ng panahon para isipin kung ano ang sasabihin niya rito. Dumiretso ito sa kama pagpasok nila sa silid. Patagilid na humiga ito patalikod sa kanya. Nasa kabilang kwarto lang ako kung may kailangan ka. Salamat. Halos hindi umabot iyon sa pandinig niya. Lumabas na siya ng kwarto. Saglit na nagtalo ang isip niya kung ipapaalam niya sa mga magulang niya na nasa unit niya si Gwen. Pero sa huli ay naisip niyang sabihin na tumawag na lang ito sa kanya. Para lang huwag nang mag-alala pa ang mga ito. Tinawagan niya sa cellphone ang papa niya. Papa, anya nang sumagot ito mula sa kabilang linya. Tumawag na sa akin si Ate Gwen. Wala na kayo kailangang alalahanin ngayon, Papa. Maayos naman daw siya. Ay, buti naman. Nasaan daw siya ngayon? Hindi niya sinabi, Papa. Sandali lang kami nagkausap. Tatawag na lang daw uli siya. Sige, sasabihin ko sa mama mo. Sa susunod na lang na tumawag sa'yo, sabihin mong tawagan naman niya kami ng mama niyo, bili nito. Opo, Papa. Lihim na napamura siya pagkatapos makipag-usap dito. Dahil buntis si Gwen. Hindi siya mukhang maayos. Pero ang mas nakakapagbigat sa loob niya ay hindi niya masabi ang tunay na kalagayan nito sa mga magulang nila. Base sa pagkakakilala niya sa mama nila, hindi ito papayag na wala ito sa tabi ni Gwen ngayong buntis ang panganay na anak nito. Pero ayaw namang ipaalam ni Gwen sa mga magulang nila ang tungkol sa kalagayan nito. Napailing siya. Sigurado siyang malaking problema ang hatid nito sa pagpunta sa kanya. Magpahinga na kayo, Mama. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong hintayin. May susi naman ako, sabi ni Cindy. Pasado 12:00 na siya nakakauwi sa apartment na tinutuluyan nila sa Estrella. 10:00 kasi ang closing ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya sa Makati bilang waitress, pero naglilinis pa sila kaya hating gabi na rin siyang nakakauwi. At walang palyang gabi-gabi siyang hinihintay ng kanyang inang si Lydia. Night, Mommy, paalam niya rito. Pumihit na siya patungo sa direksyon ng kwarto niya. Anak. Bakit, Mommy? Pumihit siya paharap dito. Saglit na nag-alinlangan ito. May notice na kasi tayo ng disconnection galing sa Meralco. Mapuputulan na tayo bukas kung hindi tayo makakabayad. Magkano ba iyon, Ma? Pilit niyang itinago ang kanyang panlulumo. Kasusweldo lang niya kanina, pero parang dumaan lang sa kanyang mga palad ang pera. Naibigay na niya rito kanina ang bayad sa upa nila sa apartment, pati na rin ang pambili ng pagkain para sa loob ng 2 linggo. Ang natira na lamang sa kanyang pitaka ay ang kanyang allowance. 1,100, anak. Inilabas niya sa wallet ang halagang sinabi nito. 200 na lang ang natirang laman yon. Diyos ko! Paano ko kaya pagkakasyahin ito hanggang sa susunod na sweldo? Pasensya ka na, anak. Hayaan mo't makakatulong din ako sa'yo sa mga gastusin dito. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Binabala kong mamasukan sa palengke. Nangangailangan daw ng tindera iyong may-ari ng isang pwesto roon. Sinabi kong, Mommy, alam niyong hindi kayo pwedeng mapagod, pigil niya sa sasabihin pa nito. Mahina na ang puso nito ayon sa espesyalista nito. Kaya nga mahigpit nang ipinagbabawal dito ang kahit na anong pisikal at emosyonal na pagkapagod. Malakas naman na ako, anak. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng hapo. Ma, matagal na rin kayong hindi nakakapagpa-check up sa cardiologist niyo. Mas mabuti na yung mag-ingat kayo. Gusto ko lang namang makatulong sa gastusin natin dito sa bahay, anak. Para kahit paano ay may magastos ka naman para sa sarili mo. Tingnan mo nga yung sapatos mo, humihingi na ng kapalit.
Hindi ka makabili dahil lahat ng sweldo mo, ginagastos natin dito sa bahay. Hindi ako nagrereklamo. Pwede pa namang idikit ng rugby ang sapatos ko, sabi niya. Nakabuka na kasi ang swelas nyon. Mas makakatulong kayo kung dito lang kayo sa bahay. Magkakatrabaho na rin naman si Alas kaya kahit paano, may makakatulong na ako sa gastusin dito. Ang kapatid niyang sumunod sa kanya ang tinutukoy niya. Kagaya niya ay napilitan na ring huminto muna ito sa pag-aaral dahil hindi na talaga kaya ng budget nila. Sa isang linggo raw ay magsisimula na itong magtrabaho bilang bagger sa isang supermarket. Nakakahiya na sa inyo, anak. Kung hindi nga lang naubos ang kabuhayan natin dahil sa pagsusugal ng daddy mo. Agad na pinutol niya ang paglilitan niya nito. Alam niyang magsisentimiento de asukal na naman ito dahil sa paghihirap nila. Dati silang mayaman. Maganda ang takbo ng negosyo nilang garments factory sa Montegamo, ang kabisera ng probinsya nila. For export ang mga produkto nila noon. Naembargo ng bangko ang bahay at lupa nila sa isang exclusive village sa Hunterial. Napilitan silang lisanin ang Hunterial at makipagsapalaran sa Maynila. Huminto na siya sa pag-aaral. Napilitan silang iwan ang nakasanayang pamumuhay dahil sa biglaang paghihirap nila. Lahat ng ari-arian nila ay ipinatalo na sa sugal ng daddy niya. Huli na nang malaman nila na lulong pala ito sa kasino. Nagising na lang sila isang umaga na wala na pala sa kanila ang lahat. Lumipat sila sa isang apartment na mas malaki pa ang sala grande ng dati nilang bahay. Wala na silang katulong kaya kailangan nilang matutuhan ang mga gawaing bahay. Kinailangan din niyang magtrabaho para may panggastos sila sa araw-araw. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, unti-unti na siyang nasasanay sa bago nilang pamumuhay. Pero paano nga ba masasanayan ang kahirapan kung dati ay namuhay sila ng marangya? Tama na yan, Mommy. Wala na po tayong magagawa para maibalik pa ang dati, sabi na lamang niya. Isa sa mga leksyong natutunan niya ay ang huwag nang manatili sa nakaraan. Wala rin naman silang magagawa para maibalik ang dati nilang buhay. Ang mahalaga ay kung paano nila haharapin ang kasalukuyan at ang darating na bukas. Pareho silang napatingin sa pinto nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Ako na po, kusang loob niyang alok. Binuksan niya ang pinto, ang kanyang daddy ang bumungad sa kanya. Katulad ng marangyang buhay na kanilang kinasanayan, hindi na rin niya makita ang dating anyo ni Fortunato Ambida. Dati, isa siya sa pinakarespetadong negosyante sa industriya ng pananamit. Ngayon ay pagod na pagod ang hitsura nito. Halatang ilang araw na itong walang tulog. Hindi niya alam kung kailan ito huling umuwi ng bahay. Nasanay na rin silang hindi ito regular na umuwi sa kanila. Alam nilang kung saan-saang pasugalan ito naglalagi. Nag-iwas ito ng mga mata at bahagya lang siyang tinanguan bago ito pumasok sa loob. Wala na rin ang sakit sa ganoong tila pambabaliwala nito sa kanila. Nasanay na siya roon. Napakarami na talagang nagbago sa buhay nila. Pati na ang relasyon nilang mag-ama ay ibang-iba na. Dati, malapit sila sa isa't isa. Palibhasa pa nga na siya sa magkakapatid kaya lumaki siyang malapit dito. Pero mula noong lumuwas sila sa Maynila at tumira sa apartment na iyon ay kibuindili siya nito tuwing magkikita sila. May pagkain ba? Tanong nito. Mayroon papa, sagot ng mommy niya. Matulog ka na, Cindy. Sige, mama, malamig na tugon niya. Mabigat ang mga paang pumasok na siya sa kwarto. Kahati niya roon ang bunsong kapatid niyang si Sharona. Tulog na ito. 16 na taong gulang pa lamang si Sharona. Siya na lang ang natitirang nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Graduating na siya sa high school kaya hindi nila ito maaaring patigilin. Sa kanilang tatlo, siya ang pinakaapektado sa biglaang pagbabagong nangyari sa pamumuhay nila. Isa siyang spoiled brat noon, ang paboritong prinsesang alaga ng pamilya. Ngunit nang bumagsak ang kanilang kabuhayan, napilitan siyang talikuran ang lahat ng luho at ginhawa na nakasanayan niya. Nang lumipat sila sa Maynila, sa isang pampublikong paaralan nila siya ipinag-enroll. At alam niyang hirap pa rin si Sharona na makibagay at mag-adjust sa lahat ng ito, napabuntong hininga siya habang nagpapalit ng damit. Lahat sila ay nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Pinuwersa lang niya ang sariling tanggapin ng maaga ang lahat. Hindi na niya pwedeng asahan ang daddy nila. Dahil kahit na naghirap na sila, hindi na nawala ang bisyo nitong pagsusugal. Mas lumala pa nga iyon dahil marami na itong libreng oras para mamalagi lang sa kasino. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng ipinansusugal nito. Siguro ay may natira pa sa pera nito noon.
Sino ang mag-aakala? Hindi naman ito nagsasabi sa kanila. Nahiga na siya sa kama. Pagod na pagod siya, kaya paglapat pa lang ng likod niya sa higaan ay nakatulog na siya agad. Wow! Ang gaganda naman ng mga yan, bulalas ni Ella. Isinusuot na nito ang uniforme nito. Kanino galing? Inilapag ni Cindy ang bitbit na flower arrangement sa bench. Nang mag-time in siya kanina sa gwardiya, ay iniabot nito sa kanya ang mga bulaklak na iyon. May nagpapabigay raw. Sanay na siya sa ganoon. Mula nang pumasok siya roon sa Zebu's bilang waitress, ay hindi na niya mabilang kung ilang bulaklak, chocolates, at kung ano-ano pa ang natanggap niya. Kahit indecent proposals ay nakakatanggap din siya. Kinuha niya ang card na kalakip ng basket of flowers na iyon. Pero walang nakalagay na kahit ano roon. Blanco, sabi niya sa katrabaho. Wala nang bago roon. May mga taong sadyang mas pinipiling manatiling hindi nagpapakilala. Binuksan na niya ang locker niya. Nagsimula na rin siyang magpalit ng uniforme nila. Sana cash na lang ang ibinibigay ng sandamakmak na admirers mo, Cindy. Kung cash siguro, marami ka ng ipon. Natawa siya sa sinabi ni Ella. Biruan na nila iyon. Siyempre, hindi naman magandang tingnan kung tatanggap sila ng cash mula sa diners nila, pero sa totoo lang, sana hindi ito ganoon kalabag sa konsensya. Siya ang nanghihinayang sa mga ginagastos ng mga iyon sa flowers at kung ano-anong regalo na sa totoo lang ay hindi naman niya ma-appreciate. Mas nangingibabaw ang panghihinayang kaysa sa pasasalamat at pagpapahalaga niya. Pero kahit pa siguro pwedeng tumanggap ng cash ay hindi naman niya gagawin iyon. Nakakahiya na kung tatanggap siya ng cash galing sa mga customers nila, maliban na lang kung tip iyon. May outstanding policy ang Zebu's tungkol sa natatanggap na tip ng lahat ng crew members. Inilalagay nila iyon sa isang malaking fishbowl sa may manager's office at sa gabi ay pinagbahagi-bahagian nilang lahat iyon. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nagtitiyaga ka rito bilang waitress? Kung ako ang nabiyayaan ng ganyang ganda, aba'y nag-artista na ako. Sandamakmak na siguro ang anda ko. Puro ka anda. Hindi ako marunong umarte, no? Lalong hindi ko carry ang maghubad, kumanta o sumayaw. Wala akong talent, Ella. Sa lahat ng mga katrabaho niya roon ay ito ang nakapalagayan niya ng loob ng husto. Kalog kasi ito. Parang wala itong kaproble-problema sa buhay gayong alam niyang kagaya niya, breadwinner din ito ng pamilya. Palaging walang pera siyan. Palaging kulang-kulang ang anda o muula o kung ano pa man ang tawag ni Ella doon. Sus, ang dami namang sikat na artista riyan na walang totoong talent. Ganda at katawan lang talaga ang puhunan, girl. Guna kaya? Mag-audition ka sa Pinoy Big Brother. Ang mga kagaya mo ang dahilan kaya nung ka na mag-showbiz ako. Pintasera ka eh. Kung talent din lang ang kulang, pwede ka namang mag-acting workshop. Ano ka ba? Mag-audition ka na kasi. Sasamahan kita sa day off natin. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Ikaw na lang kaya? Sasamahan kita sa day off natin. Sus, bakit ako? Ikaw ang may beauty. Ako, slight lang. Seryoso, Ella. Hindi talaga ako para maging aktres. Hindi iyan nakaukit sa dugo ko. Napatunga nga ito sa kanya. Dati ka talagang mayaman, no? Ang galing mong mag-English eh. Para namang hindi ka rin marunong mag-English. Pero iba ang English mo, may accent pa. Tunog sosyal. Tunog mayaman. Dati na nitong sinasabi iyon. Iba raw ang pag-i-English niya, natural ang dating. Pero hindi niya magawang aminin dito na dati nga siyang mayaman. Ayaw na niyang maungkat pa sa workplace niya ang tungkol sa dating buhay niya. Kung maaari lang ay nakalimutan na niya ang nakaraan upang hindi na siya makadama ng pait. Ipinaalala na lang niya sa sariling huwag mag-English kapag si Ella ang kausap. Talaga lang may mga bagay na hindi niya basta maiwasan. At isa na roon ang pagsasalita ng English. Sa exclusive school na pinapasukan niya, English ang primary language na gamit. Pati sa bahay nila noon ay bihira silang magtagalog kapag nag-uusap. Ramdam niyang mataman pa rin siyang pinagmamasdan ni Ella pero nagkunwari na lang siyang hindi ito napapansin. Kinuha uli niya ang flower arrangement at pilit na isinaksak iyon sa loob ng locker niya. Halika na, pasok na tayo, yaya niya kay Ella pagkatapos niyang magbihis. Ayaw mo ba talagang magkwento? Tanong nito. Wala akong ikukwento, tanggi niya. Nakakapagtampo ka naman.
lahat na lang tungkol sa buhay ko, nasabi ko na sa'yo. Ikaw, pangalan mo palang yata ang na-ishare mo sa akin. Napabuntong hininga siya. Nag-guilty siya sa sinabi nito dahil totoo iyon. Walang inilihim ito sa kanya tungkol sa buhay nito. At totoo rin namang basic lang ang na-ishare na niya rito tungkol sa kanyang sarili. Hindi kasi siya komportabling ibahagi ang istorya ng buhay niya. Hindi lang talaga ako pala kwento, sabi na lang niya. Kapag handa ka na at gusto mo nang i-share sa akin ang kwento ng buhay mo, huwag kang mahiyang magsabi. Tatandaan ko yan, Ate Charo. Ngumisi siya. Sige na, halika na. Basta kapag handa ka nang magkwento ha. Nakikinig ako sa iyo. Kumindat pa ito. Sabay na silang nagtungo sa kainan ng Zebus. Tumulong sila sa pag-aayos ng mga mesa. 2 hanggang 10 ang kanilang shift, kaya siguradong pagod na naman sila dahil closing na naman sila. Bandang 3:00 ay nagsimulang dumami ang mga tao, kaya hindi na siya naistorbo ni Ella. Aba, sino na naman ito? Napatingin si Cindy sa babaeng nagsalita. Kinukuha niya ang order ng lalaking kasama nito sa mesa na iyon. Si Carlos Lee Evangelio. Ang pangalan niya ay Masamang Balita. Ganon din ang dalaga mismo. Magkasama sila sa iisang paaralan mula high school hanggang kolehiyo. Hindi sila malapit noon pero hindi rin sila magkaaway. Nang huling 2 taon ng pananatili niya sa eskwela ay doon nagsimulang maging masungit ito sa kanya. At hindi niya alam ang dahilan yon. Pinatitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Anong nangyari sa'yo, Cindy Ambida? Saglit siyang napatingin kay Ella na nagsisilbi ng pagkain sa katabing mesa. Tinanong siya ng mga mata nito. Kilalang kilala mo siya? Tanong ng lalaking kasama ni Carlos Lee. Siyempre. Siya si Cindy Ambida. Ang pinakasikat na babae sa paaralan. Bigla na lang siyang nawala noong huling taon namin sa kolehiyo. Akala namin, lumipat na ang buong pamilya nila sa Amerika. Parang hindi niya ito pinapansin habang nagsasalita si Carlos Lee. Bumaling ito sa kanya pagkatapos. Napakaawa mo, nag-waitress ka lang pala dahil bumagsak ka. Nakatitig si Carlos Lee sa kanya ng mapanlait, halatang masaya ito sa nakikita sa kanya. Hindi man lang nagpaka-discreet ang talipandas. Kulang na lang ay maghihiyaw ito sa kaligayahan ng mga sandaling iyon. Malakas ang boses nito na para bang iniaanunsyo sa lahat ang takbo ng usapan nila. Maari ko po bang kunin ang inyong order, sir? Tanong niya sa kasama nito. Pero bago pa makasagot ang lalaki, humirit si Carlos Lee. Talaga, Cindy, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Pasensya na po, ma'am, pero hindi po kami pwedeng makipagkwentuhan sa mga customer, magalang niyang tugon. Ganun ba? Kahit bayaran ko pa ang buong araw mo rito sa restaurant. Tara na, gusto kong marinig kung ano ang nangyari sa iyo at sa pamilya mo. Carlos Lee, saway ng kasama nito sa paglilitan niya nito. Napatingin ito sa paligid. Marahil ay napansin din nitong nakatingin na sa kanila ang ibang customers. Pero tila walang balak na magpaawat si Carlos Lee. Bakit? Masama bang kumustahin ang isang dating kakilala? Gusto ko lang talaga malaman kung ano ang nangyari sa pamilya niya. Kung bakit naging yagit na siya ngayon. Napapalatak pa ito ng magpatuloy, kung titingnan ko, hindi ka na yung buhay prinsesa noon. Ngayon, yung mga maruruming trabaho na ang ginagawa mo, Cindy. Bumait ka na ba? Natutunan mo na ba ang pagiging mapagpakumbaba? Kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sinasabi ba nito na natutunan na niya ang pagiging mapagpakumbaba? Wala akong natatandaan na may pinagmataasan siya, kahit noong buhay pa silang nag-uusap. Minsan nga, medyo pasaway siya, pintasera kasi siya minsan, pero hindi siya kailanman mayabang sa mga tao na mas mababa ang kalagayan sa kanya. Sa katunayan, malambot ang puso niya lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Kahit noong maalwan pa ang buhay nila, hindi siya nagmataas. Lalo na siguro ngayong bagsak na bagsak ang kabuhayan nila. Siguro nga medyo masungit siya sa mga bruha na katulad ni Carlos Lee. Pero hindi naman niya masisisi si Carlos Lee, di ba? Pero sa totoo lang, bagay sa'yo ang uniforme ng waitress. Ang ganda mo sa suot mo yon, nakangiting sabi ni Carlos Lee. Pero syempre, hindi naman lahat bobo para hindi mapansin na binabastos siya nito ng todo. Doon ka na muna sa kusina, Cindy, sabi ni Ella sa kanya. Siguro hindi na ito nakatiis. Ninisya nito ang lalaking kasama ni Carlos Lee. Ako na ang mag-serve sa inyo, sir. Hindi kita gusto, tahasang sabi ni Carlos Lee.
Gusto ko si Cindy ang mag-serve sa amin kaya umalis ka na. Sasagutin pa sana ito ni Ella pero inunahan na niya ang kaibigan. Ayaw rin naman niyang malagay sa alanganin ang trabaho nito nang dahil sa kanya. Ako na ang bahala rito, Ella. Sigurado ka, anito sa palabang tinig na sadyang ipinaririnig kay Carlisle. Tumango siya. Halatang napipilitan lang ito ng lumayo. Maari ko na po bang kunin ang inyong order, sir? Pork stick na may honey mustard at mango shake, please. Bumaling siya kay Carlisle. Ikaw, Hon? Tumitingin pa si Carlisle sa menu. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Sige, susubukan ko na rin yung in-order mo, Hon, sabi niya. Isinulat niya ang order sa slip para gawing dalawa ang order nila. Ibinalik niya ang slip sa kanyang apron nang muling magsalita si Carlisle. Pwede ko bang palitan ang isip ko? Tanong nito. Siyempre po, ma'am, sagot niya. Kasama sa training nila kung paano pakiharapan ang mga makukulit na customer. Isa si Carlisle sa mga ganoon. Sana lang hindi siya mawala ng pasensya rito. Susubukan ko yung special nyo, Zebu's Pizza, at yung Frotty de Pasta, sabi ni Carlisle. Muli ay inilista niya iyon sa order slip. Ano po ang inumin ninyo, ma'am? Iced tea. Ay, wag na, gawing strawberry shake na lang. Mukhang nag-enjoy talaga ang babaeng to. Patalikod na sana siya nang tawagin siya nito. Opo, ma'am. Tanong niya. Papaltan ko ang order ko, Carlisle, sabad ng kasama nito. Baka sa mukha nito ang pagkahiya sa kanya. Bakit ba? Wala ba akong karapatang magbago ng isip? Malambing pang tanong nito sa nobyo, sabay baling sa kanya. Iyon ang trabaho mo, di ba? Hintayin ang order ko, kaya nga tinawag kang waitress. Tumango siya, pilit na ngumiti. Naiinis ka na ba sa akin? Umiling siya, ngiting-ngiti pa rin kahit gusto na niyang tusukin ng ballpen ang luwang mga mata nito. Mukha kang tarsier, Carlisle. Matronic pa ang porma. Akala mo naman kung sino. Lalo pa niyang tinamisan ang ngiti sa isiping iyon. Well, pagbigyan ang pride ng Chocolate Hills, the tarsier. Laging tama ang customer, di ba? Habaan mo ang pasensya mo, Cindy. Pasensya. Paulit-ulit na ipinaalala niya iyon sa sarili. Wala namang mangyayari kung papatulan niya ang pang-aasar nito sa kanya. Mas kaya niyang tanggapin iyon kaysa mawalan siya ng trabaho. Ilang beses pang nagpapalit-palit ito ng order bago ito tuluyang nagsettle sa fettuccine at pizza overload. Sino ba ang bruhang iyon? Mukhang matindi ang galit sa'yo, tanong ni Ella kay Cindy nang salubungin siya nito nang pumunta siya sa counter para ibigay ang order slip ni na Carlisle at ng kasama nito. Dating classmate ko, sagot niya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Mayaman ka nga dati. Sosing-sosi ang dating classmate mo eh. Ibig sabihin, ganoon ka rin bago ka pumasok na waitress dito. Bakit galit sa iyo? Nagkibit balikat siya. Malay ko sa tarsier na yon. Baka kulang sa tulog dahil napuyat sa panghuli ng nocturnal insects. Ngumisi niya. Ngayon ka pa nagsasalita ha? Hay, kailan ba talaga ako matututo ng pagiging mapagpakumbaba? Reklamo niya sa sinabi ni Carlisle kanina. Parang si Ella, wala rin siyang alam. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sobrang galit sa kanya ang dati niyang kaklase. Ano ba ang nagawa niya sa kanya? Maliban lang siguro sa pagiging mas maganda niya. Kahit pa ngayon na naghihirap na siya, ipaglalaban pa rin niya ang kagandahan niya kaysa sa tarsier girl na iyon. Mukhang matrona. Luwa ang mata. Ingat ka roon. Mukhang hindi gagawa ng maganda ang bruhang iyon. Hindi naman siguro. Basta mag-ingat ka pa rin. Malditang maldita ang dating ng babaeng iyon. Mukhang hindi pa awat sa pamamahiya sa'yo, patuloy na babala ni Ella. Nang makitang may customer na dumating ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Wala na siyang maisip na pwede pang gawin ni Carlisle pagkatapos siyang ipahiya nito kanina. Maraming customers pa ang pumasok. Mahihiya na sigurong gumawa pa ng panibagong eksena si Carlisle. Sana nga ganoon nga ang mangyari. Ayaw niyang may makaaway sa mga panahong iyon. Talagang mababa ang kanyang loob at hindi makakatulong kung may isang dating kakilala na lalo pang magpapakita sa kanya ng pagbagsak ng kalagayan ng kanyang pamilya. Hoy, anong tinitingnan mo? Nabaling kay Audrey ang pansin ni McCoy. Hindi niya napigilang sundan ng tingin ang pobreng waitress na inaapi ng isa sa mga kapwa nilang customer sa Zebu's sa mga sandaling iyon.
Matagal nang may kinikimkim na galit ang malaki ang matang babae laban sa waitress. McCoy. Saka lang niya napagtantong nasa waitress pa rin pala ang mga mata niya. Tiningnan niya si Audrey. Baka sa magandang mukha nito ang pagkainis. Lalo pa itong nagmukhang may kaya at may pinanggalingang mataas dahil sa pagkakaarko ng mga kilay nito. Kawawa naman yung waitress. Ang sungit ng customer sa kanya, sabi niya. Hayaan mo na sila. Ano bang pakialam natin sa gulo nila? Ipinagpatuloy nito ang pagkain. Sa totoo lang, ganoon din naman talaga ang karaniwan niyang ginagawa. Wala naman talaga siyang hilig na manood sa gusot ng kahit sino. Noon lang siya nagka-interes sa away ng iba. Siguro dahil maganda talaga ang waitress. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Parang nakita na niya ito kung saan. Nakaramdam pa nga siya ng kaunting panghihinayang kanina nang hindi ito ang nagsilbi sa kanila. Napailing siya sa sariling iniisip. Inaaway na nga ng malditang customer ang babae kung ano-ano pa ang pumapasok sa utak niya. Pero maganda talaga ito. Hindi niya maitatanggi kahit sa sarili niya. Agaw pansin ang taglay nitong ganda. Mula sa kinaupuan niya, tanaw niya ang maamo nitong mukha. Para itong anghel. Ganoon kaganda, kanina ay namumula ang mga pisngi nito dahil na rin siguro sa pagkapahiya. Pero sa halip na mabawasan ang poise nito sa sitwasyong kinasuungan nito, parang may glow pa sa mukha nito habang kinakawawa ito ng malditang babaeng iyon. Ang tindi ng pasensya. Kung naiba lang siguro ito ay baka naubos na ang pasensya nito sa malditang customer. Sanay silang magpasensya, Ferdinand Ortega, paalala niya sa sarili. Pinagmasdan niya ito nang isilbi na nito ang mga order ng babae. Kahit naman niya ang mainit na mga mata ni Audrey sa kanya, ay hindi siya natinag sa pagsubaybay sa kilos ng magandang waitress. Para siyang namagneto rito. Hindi siya makatingin sa iba. Habang inilalapag ni Cindy sa mesa ang mga order ni na Carlis Lee, ay lihim na nahiling niya na sana ay makaalis na siya agad doon. Nailang siya sa ginagawang pagtitig ng malditang customer niya. Bago pa niya maipatong sa mesa nito ang mga in-order nitong drinks, ay humahagikik na ito. Bagay na bagay talaga sa'yo ang maging waitress. Cindy, bagay na bagay talaga sa'yo yan. Nakatitig ito sa hawak nitong cellphone. I send ko sa mga kabatch natin ang picture mo. Siguradong matutuwa sila kapag nakita ka ngayon. Diyos ko, sabik na akong marinig ang reaksyon nila tungkol sa bago mong karera. Carlis Lee, hindi yan maganda, sagot niya. Sabi ng kasama nitong lalaki. Humihingi ng paumanhin sa kanya ang mga mata nito. Teka nga muna, bakit ba kanina mo pa kinakampihan ang babaeng yan? Hindi mo ba alam na kasing sama rin siya noon sa eskwela? Akala mo kung sinong prinsesita? Lahat halos sumasamba sa sweet at angelic na Cindy ang bida, pero ang totoo, nasa loob ang kulo. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Ang sakin lang, hindi yata tama na ikaw ang. Hindi na hinayaan ni Carlis Lee na matapos pa sa pagsasalita ang nobyo nito. Tinabig nito ang tall glass ng in-order nitong mango shake. Bago iyon bumagsak sa sahig ay tumapon muna ang laman yon sa suot nitong pantalon. Tingnan mo tong ginawa mo, estupida ka. Tumayo pa si Carlis Lee. Nasaan ang manager nyo? Lahat ng nasa loob ng restaurant ay nakatingin na sa kanila, pero hindi na siya nakakaramdam ng hiya sa mga ito. Ang totoo, kinakabahan siya. Mahigpit ang manager nila sa Zebus. Ang pinakaunang bili nito sa staff ay ang makisama sa mga customer, ano man ang mangyari. May ilang insidente na rin kagaya nito noon. At kadalasan, nasususpinde ang staff kapag may reklamo mula sa customers. At sa ngayon, hindi niya kayang masuspinde, kahit pa isang araw lang iyon, malaking bawas na agad iyon sa budget niya. Marami silang gastusin sa bahay. Inilalaan na niya ang suswelduhin niya para sa mga bayarin sa school projects na matagal nang pinaalala sa kanya ni Sharona. Carlis Lee, hindi ko kasalanan yon at alam mong hindi, sabi niya rito. Napatingin siya sa opisina ng kanilang manager. Sinasabi mong ako ang estupida, balik nito sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tumingin siya sa nobyo nito, naghahanap ng saklolo. Pero halata sa lalaki na wala rin itong lakas ng loob laban sa asa ni Carlis Lee. Anong nangyayari rito, Cindy? Napapikit siya nang marinig ang boses ng manager nilang si Mrs. Feliciano mula sa likuran niya. Kayo ba ang manager? Tanong dito ni Carlis Lee. Oo, ako nga. Ano nang nangyari, ma'am?
Itinapon ng estupidan niyong waitress ang fruit shake sa pants ko, sombong ni Carlos Lee. Talaga bang nag-hire kayo ng mga tanga-tangang waitress na kagaya niyan? Napatingin sa kanya si Mrs. Feliciano. Ano nang ginawa mo, Cindy? Pero, ma'am. Pero hindi na nito pinansin ang tangkang pagpapaliwanag niya. Pasensya na po sa nangyari, ma'am. Pasensya? Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang gusto kong malaman ay kung paano mo didisiplinahin ang tanga mong staff. Suspende namin siya, ma'am. Suspension? Ayoko ng suspension. Ang gusto ko, tanggalin niyo sa trabaho ang babaeng yan. Hindi makapaniwala si McCoy sa pagmamalditang ipinapakita ng babaeng umuokupa sa katabi nilang mesa. Pero lalong hindi siya makapaniwala na parang pagbibigyan ng manager ang demand nitong patalsikin sa trabaho ang pobreng waitress. Kung ano man ang namamagitan sa mga ito, itinadhana talaga para sa mga babae yan. Pero hindi niya kayang maupo na lang doon at panooring mawala ng trabaho ang waitress kahit wala naman itong kasalanan. Aktong tatayo siya nang magsalita si Audrey. Saan mo ba akalaing pupunta, McCoy? Hindi talaga mapakali ang babaeng iyon. Bakit ka makikialam sa kanila? Hayaan mo na sila. Ang mabuti pa, bayaran mo na ang kinain natin at umalis na tayo rito. Puro palengkera pala ang mga customers dito. Pero hindi niya ito pinakinggan. McCoy, kapag nakialam ka sa kanila, labas ako dyan, banta ni Audrey. Hindi na niya ito pinansin. Lumapit siya sa kabilang mesa. Paumanhin, sabi niya. Kita niya ang takot sa magandang mukha ng waitress nang tingnan niya ito. Binigyan niya siya ng nakapagpapalakas ng loob na tingin. Nakita ko ang nangyari. Tumingin siya sa babaeng kanina pa nag-eskandalo roon. Siya ang tumabig sa baso kaya natapunan siya ng shake. Hindi totoo yan, hiyaw ng babae. Kinukutya mo na siya simula pa nang dumating ka rito. Papalit-palit ka ng order pero pinagpasensyahan ka niya. Nang hindi mo maubos ang pasensya niya sa pang-iinsulto mo, tinabig mo ang baso at hiniling mo ang manager. Nakikialam ka. Anong problema mo? Kalalaki mong tao. Hindi ito issue ng kasarian, miss. Ito ay tungkol sa kagandahang asal at siguro sa etiketa. Mahinahong saad niya. Kung hindi mo napapansin, kanina ka pa nang aabala sa ibang customers. Nagsalita kayo ng malakas at kumikilos na parang primadona. Hindi kayo ang nag-iisang nagbabayad na customer dito. Nais ko siyang tanggalin sa kanyang tungkulin. Itinuro nito ang waitress pero sa manager ito nakatingin. Kapag tinanggal niyo siya sa trabaho, ipapakita niyo lang sa ibang customers dito kung gaano kayo ka-unfair sa mga empleyado ninyo. Hindi niya kasalanan. Kahit pa magtanong kayo sa lahat ng naririto ngayon, lalabas na siya ang matagal nang nagpo-provoke sa waitress ninyo. Isa siyang klasikong halimbawa ng empleyado na may pasensya at magandang asal sa trabaho. Dapat kayong maging proud sa kanya. Kung kayo ang mentor niya, siguro sa inyo siya natutong magkaroon ng ganoong kagandang ugali. Awang ang bibig ni Cindy habang pinapakinggan ang sinasabi ng estranghero. Hindi niya maalis ang mga mata rito habang nagsasalita ito. Siya ay isang boy next door na napakagwapo. Pero wala talagang inosente sa paraan ng pagtitig niya sa kanya. Ito ay puno ng pagnanasa. Ang mga mata niya ay nakatingin ng napakainit na para bang nararamdaman niya ang unti-unting pagtunaw ng kanyang mga buto. Posible ba ang ganoong reaksyon? O baka naman iyon lang ang pakiramdam niya habang magkahinang ang mga mata nila? O marahil ay dahil parang pamilyar ang mukha nito sa kanya? Kung sa bagay, maraming customers ang zebus na ganoon ang hitsura. Naglipa na ang mga agamulak dead ringer sa bahaging iyon ng mundo. Gusto kong tanggalin niyo siya sa trabaho. Muling sabi ni Carlos Lee na kay Mrs. Feliciano pa rin nakatingin. Iimbestigahan namin ang bagay na ito, ma'am. Kapag napatunayan naming ang empleyado namin ang may mali, makatitiyak kayo na parurusahan namin siya. Sabi ni Mrs. Feliciano. Malumanay na ang boses nito. Pero, tama na yan, Carlos Lee. Ituloy na natin ang pagkain natin, sabi ng kasama nito. Tiningnan ito ng matalim ni Carlos Lee. Kumain kang mag-isa mo. Magsama-sama kayo riyan. Dinampot nito ang bag at patakbong lumabas ng restaurant. Pasensya ka na sa nobya ko, miss. Minsan talaga, nakakainis siya. Hinging paumanhin sa kanya ng kasama ni Carlos Lee. Wala yon, sir, sagot niya. Pagkatapos maglapag ng pera sa mesa ay sinundan na nito si Carlos Lee sa labas.
Babalik na ako sa office, Cindy. Sumunod ka na lang doon kapag wala nang masyadong customers, sabi ni Mrs. Feliciano. Parurusahan pa rin ba siya? Tanong ng estranghero habang nakangiti kay Mrs. Feliciano. Siya ay isang tunay na palahawig ng tao. Siyempre, hindi. Kung ipinagtatanggol mo ang kanyang inosente, sa tingin ko ay wala nang dahilan para parusahan siya. Gusto ko lang mag-file siya ng incident report para kung sakaling bumalik pa ang customer na yon at nagreklamo sa upper management, magkakaroon tayo ng ebidensya para patunayan ang inosente ni Cindy sa insidente. Maraming salamat, ma'am. Alam kong napakamakatarungan ninyo bilang boss. Swerte ang mga tauhan ninyo na kayo ang kanilang pinamumunuan. Nakipagkamay pa ang estranghero kay Mrs. Feliciano. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang umiti ang manager niya. Para pang ang isang dalaga ito na nagbablash habang nakikipagkamay sa gwapong estranghero. Kitang-kita sa mukha ni Mrs. Feliciano ang kanyang kasiyahan sa sarili. Mauna na muna ako sa inyo. Enjoy sa pagkain, sir, paalam nito sa lalaki. Nakangiting kinawayan ito ng lalaki. Nang maiwan na sila nito ay nagtama uli ang mga mata nila. Salamat ha. Kung hindi dahil sayo, baka wala na akong trabaho ngayon, sabi niya. Nagulat siya nang mapagtanto na nakapagsalita siya ng diretsyo. Wala iyon, ginawa ko lang ang tama. Bibihira ang taong magkakaroon ng concern sa kagaya ko, sir. Ako pala si Ferdinand Ortiga, pakilala nito sa sarili. Inabot niya ang kanyang kamay. Makoy na lang. Alam mo na kung bakit. Tumawa ito. Idol ng papa ko si Ferdinand Marcos. Cindy ang bida, sabi naman niya habang tinatanggap ang pakikipagkamay nito. Parang may ilang libong boltahe ng kuryenteng nanulay mula sa magkahawak na mga kamay nila. Para bang nilusob nito ang kanyang gulugod. Napatingin tuloy siya sa gwapong mukha nito. Naramdaman din ba nito iyon? Pero wala siyang nakitang indikasyon na pareho sila ng naramdaman. Tinititigan niya siya ng seryoso. Baka talagang nagpapanggap lang siyang bayani. Sa isipin ay mabilis na niyang binawi ang kamay. Salamat uli ha. Babalik na ako sa trabaho ko, sir. Tumalikod na siya rito. Nang ihakbang niya ang isang paa, noon lang niya napagtantong nanginginig ang mga tuhod niya. Halos manigas naman ang liig niya sa pagpipigil sa sarili na lingunin ito. Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon sa kanya. Sa dami ng mga naging manliligaw niya, wala pang nagdulot sa kanya ng ganoong klaseng reaksyon. Kaya naman siguro wala siyang naging nobyo. Wala pang nakapagpasikip ng tibok ng puso niya tulad niyon. Bakit ang aga mong umuwi? Humila muna ng silya si Cindy bago sinagot ang tanong ng mommy niya. Naupo siya roon at kumuha ng isang stick na niluto nitong banana Q. Nadatnan niya ang mga kapatid na sina Alas at Sharona na nagmimerienda. Naroon din ang daddy nila na ikinagulat niya. Matagal na ring hindi nila nakakasabay ito sa pagkain. Cindy, may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Wala, mommy. Nagdalawang isip siya kung sasabihin ba sa mga ito ang nangyari kanina sa restaurant. Sa huli ay pinili niyang ikwento iyon. Dumating sa restaurant si Carlis Lee kanina. Gumawa ng eksena kaya pinauwi muna ako ng manager ko. Sinong Carlis Lee? Tanong ni Alas. Iyong kabatch ko sa St. Bridget College. Si Carlis Lee Evangelio. Iyong kahawig ni Nicole Richie, malaki ang mga mata. Umismid siya. Ano nang ginawa niya sa iyo? Ang tinig ni Alas ay biglang naging matalim. Kilala mo ba si Carlis Lee? Nagtatakang tanong niya. Hindi niya naaalalang nagkakilala ang mga ito. Nakikita ko lang iyon dati kapag may school functions kayo. Di ba, cheerleader ninyo yon? Tumango siya pero nagdududa pa rin. Bakit ito nag-stammer? Oo, cheerleader nga pala namin ang malditang iyon, sabi na lang niya. Ano kang ginawa sa'yo, anak? Tanong ng mommy niya. Ikinuwento niya sa mga ito ang ginawang eksena ni Carlis Lee sa restaurant kanina. Magkaaway ba kayo noon? Tanong ng mommy niya pagkatapos niyang magkwento. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Wala akong natatandaang nagkaroon kami ng pagtatalo dati. Hindi rin naman kami ganoon ka-close before. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganoon na lang katindi ang galit niya sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanyang galit. Ang weird. Hayaan mo na yon, anak. May mga tao talagang nasisiyahan sa pang-aapi sa kapwa nila, pang-aalo na lang ng mommy niya. Sabay-sabay silang napatingin nang biglang tumayo ang daddy nila.
Umalis na ito ng kusina. Pasensya na kayo sa daddy ninyo. Marami na naman sigurong iniisip iyon, sabi ng mommy nila. Sana isipin ni daddy kung paano mababalik sa atin ang lahat ng nawala dahil sa pagsusugal niya, komento ni Sharona. Napatingin silang lahat dito. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ito ang pinaka-vocal sa frustration nito sa nangyari sa buhay nila. Siguro ay dahil bata ito kaya wala itong preno sa mga sinasabi nito. Bakit? Angil nito sa kanila. Sharona, huwag mong sasabihin yan kapag kasama natin ang daddy mo ha. Bakit? Totoo naman, di ba? Kaya tayo naghirap kasi sugal ng sugal si daddy. Nasa ganitong kalunos-lunos tayong kalagayan dahil sa kanya. Kaya ako lumipat ng school dahil sa kanya. Kaya nagtatrabaho ngayon sina ate at kuya dahil ipinatalo niya sa sugal lahat ng pera natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo miserable ngayon. Masama si daddy. Hindi man lang niya inisip. Tama na iyan. Ipinukpok ng mommy nila ang kamay nito sa mesa. Ayokong naririnig na sinisiraan mo ang tatay mo, Sharona, isa-isa silang tiningnan nito. Kahit sino sa inyo, walang karapatang sumbatan ang daddy ninyo. Maaaring marami siyang pagkukulang pero alam ko sa puso ko na mahal niya tayo. At alam ko ring nagsisikap siyang bumawi sa atin. Walang nakakibo kahit isa sa kanila. Pero kita niya ang paghihimagsik sa mukha ni Sharona, gayunpaman ipinagpasalamat niyang hindi na ito sumagot. Na-upset nito ang mommy nila at halata namang nagsisisi ang kapatid niya. Hindi ko kayo pinalaki para maging bastos. Kung hindi niyo man makuhang irespeto ang daddy ninyo, sana ako na lang ang isipin ninyo. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito. Napabuntong hininga siya. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Flower delivery, anunsyo ni Ella nang pumasok ito sa locker room. Kanino galing, walang interes na tanong ni Cindy. Nagpapalit siya noon ng uniforme. Binibigyan mo ba ako ng permiso para tingnan kung kanino galing ito? Namimilog ang mga matang tanong nito. Oo naman. Wala namang confidential dyan eh. Binasa nga nito ang tarheta. Cindy. Sana walang sinuman ang sumira sa araw mo sa trabaho. McCoy. Nilingon niya ito at tila tumalon ang puso niya. Tulips ang mga bulaklak, kakaiba sa karaniwang rosas na madalas niyang natatanggap. Kanino galing uli? Paos ang kanyang tinig. McCoy raw eh, mabilis na sagot nito. Sino siya, Cindy? Otomatikong napangiti siya nang lumarawan sa isip niya ang mukha ng may-ari ng pangalang iyon, ang lalaking tumulong sa kanya sa pagpapaliwanag sa manager niya tungkol sa reklamo ni Carlis Lee nang nagdaang hapon. Lumapit sa kanya si Ella at sinuri ang mukha niya. First time yata kitang nakitang umiti dahil may nagpadala sa iyo ng bulaklak. Tama ba ako na ang ngiting iyan ay dahil sa pangalan ng lalaking nagpadala sa iyo nito? Hindi niya ito sinagot, sa halip ay kinuha niya ang mga bulaklak mula rito. Muli niyang binasa ang nakasulat sa tarhetang kalakip niyon. Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya. I-imagine niya si McCoy habang isinusulat ang liham na iyon. McCoy ba ang pangalan ng gwapong tumulong sa iyo kahapon? Tumango siya, saka napabuntong hininga ng may pagkapanaginip. Napakamaalalahanin naman ni McCoy para padalhan pa siya ng bulaklak. Bakit naman McCoy? Ferdinand ang pangalan niya. Sabi niya, idol daw ng papa niya si Ferdinand Marcos. Naghihinalang pinagmasdan siya nito. O Diyos ko! Pag-ibig sa unang tingin ang tumama sa'yo, girl, kinikilig na tura nito pagkatapos. Iniling niya ang ulo, tinanggal ang mga sabog na isip. Pag-ibig sa unang tingin ka riyan. Tumigil ka nga, Ella. Nagpadala lang ng bulaklak ang tao. Bakit ka naman niya padadalhan ng bulaklak, di ba? Umaasa siya na walang sinuman ang makakasira sa araw ko sa trabaho, nabasa mo naman. Hay naku, yun na nga ang ibig sabihin on. Bakit naman siya mag-aabala pang padalhan ka ng bulaklak kung dahil lang doon? Hello, hindi naman iyon para gumastos kung iyon lang ang dahilan niya. Attracted siya sa iyo. Pinadalhan ka niya ng flowers bilang follow-up sa unang tagpo ninyo. Ibig sabihin, may intensyon siyang magkakilala pa kayo ng husto. Talaga bang ganoon sa tingin mo? Pero hindi niya isinatinig iyon. Magmumukha lang siyang excited. Isa pa, ayaw naman niyang masyadong umasa na totoo ang sapantahan ng lukaret na kaibigan niya. Ayaw niyang mag-expect. Pero sa totoo lang, Cindy, ang gwapo ng bayani mo na iyon. Papable at papalicious talaga.
Kahit si Mrs. Feliciano, parang na-starstruck sa kagwapuhan niya. Tingnan mo naman, ni hindi tumanggi ng depensahan ka ni Pogi. Basta kapag may kapatid pa ang Makoy na yon, ipakilala mo ako ha? Baka sakaling maging magbilas pa tayo balang araw. Ano ka ba? Sa hitsura nun, imposibleng wala pang nobya yon. Natahimik ito. Naalala kong may kasama nga pala siya sa mesa niya noong nag-serve ako ng order nila. Sikat daw na commercial model, sabi ng mga kasamahan nating waiter. Sabi ko naman sa'yo, pilit ang ngiting sabi niya. Iyong mga ganoong tipo, imposibleng walang nobya. Pilit niyang itinago ang kanyang pagkadismaya. Sayang ang mataas niyang inaasahan. Pero bakit ka naman niya padadalhan ng bulaklak kung may nobya na siya? Ano ka ba? Hindi naman ibig sabihin ng pagpapadala niya ng flowers ay nanliligaw siya. Pinandilatan niya ito. Imposible namang ligawan ako noon. Waitress lang ako rito. Ikumpara mo naman sa model, di ba? Noon lang siya nakaramdam ng panliliit dahil sa trabaho niya. Noon lang din niya napagtanto na sobrang baba na nga ng tiwala sa sarili niya. Binago na nito ang usapan. Naalala ko, sinabi ng babaeng umaway sa'yo na dati kayong mayaman. Napatingin siya rito. Hindi ito nagtatanong. Kinukumpirma lang nito ang narinig mula kay Carlis Lee. Tumango na lang siya. Totoo ang sinabi niya. Na-bankrupt kami dahil sa pagsusugal ng daddy ko. Nawalan sa amin ang lahat. Sabi ko na nga't hindi kita kauri talaga. May dugong bughaw ka samantalang aliping sa gigilid lang ako, biro nito. Kahit paano ay napangiti siya. Pero hindi iyon sapat para mawala ang pagkadismaya na naramdaman niya kanina. Si Makoy ay meron na nobya. Kahit na hindi pa nito nobya ang babaeng nakita ni Ella na kasama nito sa restaurant ng nagdaang araw, hindi pa rin siya dapat na umasa. Isa lang siya sa mga kalalakihang nagpapadala ng bulaklak pero hindi naman talaga nagpursige para makuha siya. Kasi ang simpleng katotohanan, waitress lang siya sa Zebus, hindi ang tagapagmana nito. Maganda man siya, sa huli, ang estado sa lipunan pa rin ang mahalaga. Bakit niya alam? Dahil dati siyang kabilang sa sosyedad na ginagalawan ni Makoy. Kahit paano ay alam niya ang takbo ng isip ng mga kagaya nito. Mabuti na rin iyong maaga pa lang ay mulat na ang mga mata niya sa katotohanang iyon. Walang siglang niyaya na niya si Ella na pumasok sa loob at magsimula na ng trabaho. Dapat na siguro nating sabihin kina mama ang tungkol sa inyo ng anak mo, sabi ni Makoy kay Gwen na nakahiga sa kama. Nanganak na ito ng nagdaang araw. Isang malusog na batang babae ang isinilang nito. Hanggang sa makapanganak ito ay hindi pa rin sila nakakapag-usap ng maayos. Mabuti na lang at wala siya sa hunteriya ng mga anak ito. Binibigyan niya siya ng oras para magbukas ng malaya. Kung pwede sana, sa susunod na buwan na lang. Kapag okay na kami pareho ng bata, sagot nito. Napabuntong hininga siya. May palagay siyang inaabuso na nito ang pagbibigay niya rito ng sapat na panahon para kusang mag-share sa istorya nito. Okay. Sa susunod na buwan na natin sabihin kina mama, pero hindi na ako papayag na hindi mo sabihin sa akin kung sino ang ama ng anak mo. Napatingin ito sa kanya. Saglit na nakiraan sa mukha nito ang lungkot. Pero kahit gusto niyang pairalin ang awa para dito, ipinasya niyang magmatigas. Kailangan mong sabihin sa akin, Ate Gwen. Alam ba niya na nabuntis ka niya? Tumango ito. May balak ka bang magpakasal balang araw? May asawa na siya. Kaswal na sagot nito, napailing siya habang nakatingin dito. Sa puting kisame ng hospital suite ito nakatingin. Kung ano man ang iniisip nito, wala siyang ideya. Ibang-iba na talaga ito sa kapatid na nakasama niya noon. Malayo at malamig na ang dating niya ngayon, parang wala na siyang pakialam sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Pero siguradong may pangalan ang lalaking iyon. Kailangan ko na ngayon. Kapag nalaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaki, saka na niya iisipin kung ano ang gagawing hakbang sa bagay na iyon. Sa ngayon ay sapat na munang malaman niya ang pangalan ng nakabuntis sa atin niya. May pamilya na siya. Lalo pa nga, dapat mong ibigay sa akin ang pangalan niya. Anya. Nagpipigil siyang huwag muna itong pagalitan sa pagpatol nito sa may asawa. Hindi siya makapaniwalang magagawa nito ang ganoon. Dahil lang sa pagre-rebelde nito ay magagawa nitong pumatol sa isang pamilyadong lalaki. Sa anumang paraan, malalaman ko rin kung sino ang nakabuntis sa iyo. Pero pwede mo akong pagaanin at sabihin mo na ang pangalan niya ngayon para hindi na ako maghanap, sabi niya nang makita nitong nag-iisip pa.
Pakihintay mo na lang, pwede ba hanggang maging sapat ang lakas ko para harapin to? Tugon niya ng may pag-aalangan. Umiling siya. Sa palagay ko naman, sobra-sobra na ang ibinigay kong panahon sa'yo. Hindi ko naman hinihingi sa iyong sabihin mo sa akin ang lahat. Ang isang pangalan lang ang kailangan ko sa ngayon. Saglit na nakipaglaban ito ng titigan sa kanya. Pero hindi siya sumuko rito. Lumaki ang ulo nito dahil masyado nilang pinagbigyan ang pagrebelde nito. Nakilala ko siya sa kasino, sabi nito nang magyuko ito ng ulo. Napatiimbagang siya. Noon lang niya na lamang natuto na rin pala itong magkasino. Kailangan ko ng pangalan. Ang pangalan niya ay Fortunato Ambida. Hindi rin napanindigan ni McCoy ang sinabi niyang sapat na ang malaman lang niya ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa kapatid. Sa isang banda, pamilyar ang pangalan sa kanya, kaya lalo siyang nagiging atat. Dahil hindi pa man nakakalabas ng ospital sina Gwen at ang pamangkin niya ay kumausap na siya ng isang private detective na maghahanap kay Fortunato Ambida. At hindi naman siya naghintay ng matagal. Eksaktong 1 linggo pa lang ang nakalilipas ay dinala na sa kanya ng inupahan niyang private detective ang resulta ng ipinapatrabaho niya. Dinampot niya ang isang larawang nakakalat sa mesa niya sa loob ng kanyang opisina. Isang magandang babae ang naroon. Palabas ito ng isang lumang apartment kung saan sinasabing nakatira ang pamilya ni Antonio Ambida. Pamilyar ang babae sa kanya. Pinakatitigan niya ito ng mabuti. Mga nakaw ang kuha ng litrato. Kahit na seryosong-seryoso ang mukha ng babae ay hindi napingasan ang ganda nito. At hindi niya kailangang mag-isip ng matagal kung bakit pamilyar ito sa kanya. Ang ganoon kagandang mukha ay hindi basta makakalimutan. Mahilig siya sa mga klasikong ganda. Bukod pa sa unang beses pa lang niya itong makita, dama na niya ang pamilyaridad na parang nakita na niya ito dati. Siya si Cindy Ambida, ang waitress sa Zebus na ipinahiya ng isang kakilala niya. Naging bayani siya para sa kanya. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag dahil hindi niya karaniwang ugali ang makialam sa away ng iba. Hanggang dumating si Cindy. Pinadalhan pa nga niya siya ng bulaklak. Kahit gusto niyang palawigin pa ang pagkakakilala nila, naging masyado siyang abala sa mga problema sa negosyo nila at kay Gwen. Napabuntong hininga siya nang muling titigan ang larawan nito. Anak ito ni Fortunato Ambida, ang lalaking nakabuntis sa kapatid niya. Isa siyang may asawang maruming matandang lalaki. Nagbingit-ngit na binasa niya ang profile ng mag-anak. Dating mayaman na na-bankrupt ang pamilya dahil sa pagkalulong sa sugal ng padre de pamilya. Galing sila sa Hunterial, ang mismong bayan niya. Napamaang siya. Doon niya naintindihan kung bakit pamilyar ang mukha ng babae, pati na rin ang pangalang Fortunato Ambida. Siya ang Fortunato Ambida ng Fortunato Ambida Garments na noon ay nakabase sa Montegamo. Na-bankrupt pala ang Fortunato Ambida, naisip niya. At ang pobre ni Cindy ang naging biktima ng kapabayaan ng kanyang ama. Nagulat siya sa naramdamang simpatya para dito. Ngunit ito ay naiintindihan naman. Hindi naman ito kasalanan kung nabuntis man ng ama nito ang kapatid niya. Kaya hindi niya ito pwedeng pagbuntunan ng sisi. Isinilid uli niya ang mga litrato sa loob ng envelope. Hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ano ang gagawin sa natuklasan. At hindi rin siya tinutulungan ni Gwen. Pilit na nagpapahanap ito sa kanya ng yaya para sa anak nito. Halatang wala itong interes sa pag-aalaga sa sarili nitong anak na lalo lamang siyang nainis. Wala naman itong ibang pinagkakaabalahan kaya hindi niya makita ang punto nito para hindi maalagaan ang baby. Sir, may meeting na kayo kasama ang mga tao mula sa Nivea, paalala sa kanya ng sekretarya niya mula sa intercom. O putik na yan. Nakalimutan niya ang tungkol doon. Nag-submit siya ng proposal sa kumpanyang Nivea para makuha nila ang account na iyon. Mabigat ang katawang tumayo siya. Puyat siya dahil halos magdamag na umiyak ang anak ni Gwen. At dahil pareho naman silang walang karanasan sa pag-aalaga ng bata, hindi nila ito mapatahan. Baka talaga kailangan niyang kumuha ng yaya. Kumunot ang noo ni McCoy nang marinig ang pag-iyak ni Kisha. Iyon ang pangalang ibinigay ni Gwen sa anak nito. Papasok na sana siya sa kwarto niya pero hindi rin siya nakatiis. Binuksan niya ang pinto sa silid na inuokupan ng mag-ina. Ate Gwen, tawag niya sa kapatid nang makita niyang wala ito roon. Nasa crib si Kisha. Lumapit siya rito at kinarga ito. Nakakahiya ang sitwasyon. Hindi siya marunong magkarga ng bata. Patuloy ito sa pag-iyak kaya inilabas niya ito ng kwarto para hanapin na rin si Gwen.
Hindi siya makapaniwalang hindi naririnig ni Gwen ang pag-iyak ng anak. "Wag na umiyak baby," pag-aalo niya sa sanggol. Walang baka si Gwen saan man. Hindi naman ganoon kalaki ang pad niya para hindi ito makita. Ipinasya niyang bumalik sa loob ng silid ng mga ito. Dinampot niya ang feeding bottle na nakita niya sa crib at pinadede ang bata. Tumahimik na ito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Gutom lang pala ito kaya pumapalahaw ng iyak. Naupo siya sa gilid ng kama habang kalong ang kanyang pamangkin. Lumilikha ng tunog ang pagsak nito sa feeding bottle. Ang angking ganda ng sanggol na isaloob niya habang nakatingin sa mukha nito. Although maganda ito gaya ng half-sister nitong si Cindy, hindi naman ito kamukha ng dalaga. Mauubos na nito ang laman ng feeding bottle nang mapadako ang mga mata niya sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinabahan siya nang makitang may nakapatong na sobre doon. Maingat na inilapag niya sa ibabaw ng kama si Keisha at saka kinuha ang sobre. Inilabas niya mula roon ang isang papel. "McCoy, pasensya na, pero kailangan ko munang iwan sa iyo si Keisha. Napagtanto kong hindi ko kayang magpalaki ng bata ngayon. Nalilito pa ako sa sarili kong buhay at ang pagkakaroon ng sanggol ay hindi makakatulong sa pinagdadaanan ko ngayon. Hindi pa ako handa, hindi pa ako karapat-dapat maging ina. Hindi ngayon. Sa iyo na muna si Keisha. Sa tamang panahon, babalikan ko rin siya kapag ayos na ako." Napamura siya ng malakas pagkatapos basahin ang sulat na iniwan ni Gwen. Hindi siya makapaniwalang iniwan nito sa kanya ang anak. Ano rin ba ang alam niya sa pag-aalaga ng bata? Nandyan na naman ang bruha. "Maghanda ka na." Tiningnan ni Cindy ang grupong papasok sa Zebus. Nangunguna si Carlis Lee sa grupong iyon. Agad na kinawayan siya nito nang makita siyang nakatayo sa counter. "Ako na ang magsaserve sa kanila," voluntaryo ni Ella. "Ako na, pigil niya rito." Sigurado naman siyang hindi o-order ang mga hinayupak hanggat hindi siya ang waitress na mag-aasikaso sa mesa ng mga iyon. Mula ng araw na nakita siya nito roon ay hindi na siya tinantanan ni Carlis Lee. Nang mga nagdaang araw ay dinadalaw siya nito roon. Minsan ay nag-iisa ito, pero mas madalas na may kasama ito sa pagkain doon. Pero hindi na nito isinama pa roon ang lalaking kasama nito noon. Tuwing pupunta ito sa Zebus, hindi ito pumapayag na hindi siya ang magsisilbi rito. Sa tuwin na naman ay pulos pang iinsulto ang ginagawa nito sa kanya. Nagtitimpi siya sa bawat parunggit nito sa kalagayan niya sa buhay ngayon dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. "Ito ang paborito kong waitress, si Cindy Ambida." Pakilala sa kanya ni Carlis Lee sa mga kasama nito. Mumiti naman ang mga ito sa kanya, kaya nakumbinsi siya na inosente ang mga ito. "Pwede ko na ba kunin ang order ninyo?" tanong niya. "Sandali muna, hindi pa tapos ang introduksyon ko sa'yo," sabi ni Carlis Lee. "Dating mayaman iyan. Nakarma kaya naghirap." Nakita niyang nagkatinginan ang mga kasama nito. "Pasensya, Cindy." Kagaya ng malimit na ipaalala niya sa sarili tuwing darating ito roon ay hindi niya kayang mawala ng trabaho. Tunay nga ang karma. Totoo yan, mga beshi. Si Cindy dito ang klasikong halimbawa. "Babalik na lang ako kapag ready na kayong umorder." Iyong kamahalan, ngaling-ngaling idagdag niya. Ano ba talaga ang ipinagpuputok ng batsi nito sa kanya? "Manatili ka dito, Cindy. Habang nag-iisip kami kung ano ang o-orderin namin, utos nito." "Oo naman ma'am." Nakangiti pa rin siya ng bahagya at palagay niya ay naiinis si Carlis Lee dahil hindi siya apektado ng ginagawa nito. "Maglaan ka lang ng oras, ma'am." "Sige na beshi, kayo muna ang umorder." "Sa huli na ako," sabi ni Carlis Lee. Nauna na ngang magsabi ang mga kasama nito. "Sige na Cindy. Ibigay mo na muna sa kitchen ang order ng mga friends ko. Pagbalik mo na lang ko sasabihin ang order ko." "Hindi ko pa rin kayang magdesisyon sa order ko," sabi nito. Kunwari ay nagbabrowse ito sa menu. "Okay, sige, ma'am." Ninitian na naman niya ito bago tumalima. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan nang kunin niya ang order ni Carlis Lee. "Gusto ko ng blueberry cheesecake," sabi niya. "Hindi, palitan mo na lang ng chocolate mousse." Pinagbigyan na lang niya ito. Hindi muna niya inililista sa order slip ang sinasabi nito hanggat hindi ito napapagod sa pang-aasar sa kanya. "Bakit hindi mo inililista ang order ko?" sita nito sa kanya. "Iyon na po ba ang final order ninyo, ma'am?" tanong niya rito. Ngiti niyang ito naman ay parang nalunod sa pulot. Sa totoo lang, natutunan na rin niyang i-enjoy ang presensya ni Carlis Lee.
Kung titigil si Carlisle sa pagpunta sa Zebus, mamimiss niya ito ng husto. Matalim siyang tiningnan nito. Kunin mo ang order ko. Nawalan na ng ngiting pang-aasar sa mga labi nito. Gusto ko ng spaghetti na may meatballs, garlic bread, at iced tea. Okay, sige, ma'am. Tinalikuran na niya ito. Sinutsutan siya nitong parang aso. Hindi pa ako tapos. Tigilan mo na ang kapatid ko, Carlisle. Napapihit siya paharap sa mga ito. Nakita niya ang kapatid niyang si Alas na nakatayo sa gilid ng mesa ni na Carlisle. Nagtaka siya na naroon si Alas dahil sa pagkakaalam niya ay may trabaho ito sa supermarket. Nagpalipat-lipat ang tingin niya rito at kay Carlisle. Nagkatinginan sila. Nawala ang bangis ng mukha ni Carlisle habang nakikipagtitigan ito sa kapatid niya. Pero sandali lang iyon. Nakabawi rin ito sa pagkabigla. Narito ka para iligtas ang mahal mong kapatid. Ako ang may atraso sa iyo, wag mo nang idamay pa ang kapatid ko, sabi ni Alas. Tara na. Nilapitan ni Alas si Carlisle, pero nagpumiglas ito sa pagkakahawak ng kapatid niya. Ano nang nagpapaniwala sa iyo na sasama ako sa iyo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Sasama ka sa akin o gusto mong marinig ng mga kasama mo ang sasabihin ko? Tinatakot mo ba ako? Oo, pinandilatan ito ni Alas. Sasama ka ba sa akin o dito na tayo mag-uusap? Nagtitigan ang mga ito. Bago pa makasagot si Carlisle ay nilapitan na sila ni Mrs. Feliciano. Ano ang nangyayari dito? Nanggugulo ang kapatid ng waitress ninyo rito, sagot ni Carlisle. Pakikansela ng mga order namin. Pero hindi na pinakinggan ni Carlisle ang tangkang pagpigil ni Mrs. Feliciano sa mga ito. Tumayo na ito at dire-diretsong lumabas ng restaurant. Sumunod dito ang mga kasama nito. Pumunta ka sa opisina ko, Cindy. Galit na sabi ni Mrs. Feliciano. Bakas ang guilt sa mukha ni Alas nang tingnan niya ito. Sumunod na siya kay Mrs. Feliciano sa opisina nito. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Ella kay Cindy. Sarado na ang Zebus kaya nagkaroon na sila ng pagkakataong makapag-usap. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang suspende na ipinataw sa kanya ni Mrs. Feliciano. Iyon ay bukod pa sa bill ng grupo ni na Carlisle na iniwan ng mga ito. Ibabawas daw iyon sa suswelduhin niya. Hindi patas naman si Mrs. Feliciano. Masyadong drastic ang naging action niya. Hindi naman ikaw ang may kasalanan kung bakit bigla na lang nag-walk out ang bruhang iyon. Saka alam naman niyang ginagawa kang pulutan ng mangkukulam na iyon tuwing pumupunta siya rito. Napabuntong hininga siya. Ayaw na lang niyang palakihin pa ang issue kaya tinanggap niya ang disciplinary action na ipinataw sa kanya ng manager nila. Ayaw rin muna niyang isipin ang gagawin niya sa susunod na 2 linggo. Basta ang alam niya, kailangan niyang humanap ng alternative na pagkakakitaan. Ayoko na munang isipin ang nangyari, Ella. Gusto ko na munang magpahinga siguro, sabi na lang niya. Halika na. Baka mahirapan na naman tayong sumakay pa uwi. Sabay na silang lumabas ng locker room. Pagkatapos ipacheck sa gwardiya ang mga bag nila ay sabay na rin silang naglakad patungo sa sakayan. Napahinto siya sa paglalakad ng may humintong sasakyan sa gilid ng daan. Nakababa ang salamin sa passenger side kaya kita niya kung sino ang driver niyon. Makoy Ortiga. Parang tinambol ang dibdib niya pagkakita rito. Kumakaway ito sa kanila ni Ella. Diba, siya iyong Makoy na tumulong sa iyo sa Zebus? Ano nang kailangan sa iyo? Tanong ni Ella sa kanya. Bago pa niya ito masagot ay nakita niyang bumaba na ng kotse nito si Makoy. Lumapit ito sa kanila. Pwede ba kitang makausap? Sa kanya ito nakatingin. Narinig niya ang sinabi nito pero parang hindi niya iyon naintindihan. Kung hindi pa siya siniko ni Ella sa tagiliran ay hindi pa siya matatauhan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong uli sa kanya ni Makoy. Tungkol saan? Napatingin ito kay Ella na noon ay hindi talaga itinago ang kuryosidad nito. Huwag niyo akong intindihin. Sige lang, mag-usap lang kayo, anitong ibinaling ang mukha sa kabilang direksyon. Confidential sana. Kung pwede, tayong 2 lang. Bagaman napukaw nito ang kuryosidad niya, hindi niya ito mapagbibigyan. Nanaig pa rin ang presence of mind niya. Kahit pa sobrang gwapo ito na parang hindi gagawa ng masama ay estranghero pa rin ito. Maari niyang gawin ang anumang gusto niya sa sandaling lumabas siya kasama niya. Hindi kita pwedeng kausapin ngayon. 10 oras na ng gabi. Pasensya na, pero kailangan nating mag-usap. Ngayon.
bukas na lang kung gusto mo. Isama na natin ang kaibigan mo kung natatakot kang sumama sa aking mag-isa. Kailangan lang kitang makausap talaga. Napatingin siya kay Ella. Ililibre mo ba kami ni Cindy ng midnight snack? Tanong nito kay McCoy. Oo, sige, halika na, Cindy. Baka may solusyon siya sa problema mo. Huwag kang mag-alala, walang masama ang intensyon ko, siya'y nangakong mabait. Pero, harmless daw siya, sabi pa ni Ella. Marahil ay nakita pa nito ang hesitation niya, kaya bumulong ito sa kanya. Pag-uusapan natin ang pangangaliwa ng ama mo. Bigla siyang napatingin dito, awang ang bibig. Ang iyong ama ang nagdulot ng pagbubuntis sa kapatid ko. Mahina lang ang pagkakasabi ni McCoy niyon pero parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Cindy. Nasa isang kainan sila na bukas buong araw at gabi. Si Ella ay nagboluntaryo nang umuko pa ng bukod na mesa para makapag-usap sila ng sarilina ni McCoy. Sinong nagsabi sa iyong daddy ko nga ang nakabuntis sa kapatid mo? Si Ate Gwen mismo ang nagsabi. Si Antonio Ambrida ang ama ng kanyang bagong silang na anak na babae. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Bagamat ang kanyang ama ay isang malubhang sugalero, wala siyang kasaysayan ng pagiging hindi tapat sa asawa. Sigurado siyang mahal nito ang mommy niya. Hindi siya magtatangkang magkaroon ng pakikipagrelasyon sa labas ng kasal. Nagsisinungaling ka. Ilang saglit na pinagmasdan siya nito. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng buntong hininga. Sana nga. Nagsisinungaling na lang ako, pero hindi ako ganoon, hindi ako nagsisinungaling. Inaasahan mo bang maniniwala ako sa'yo? Umiling ito. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Iniwan ko lang si Kisha sa assistant ko kanina. Kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya ngayong gabi. At wala talaga akong alam sa pagpapalaki ng bata. Nasaan ang kapatid mo? Umalis siya na walang paalam. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniwan niya sa akin ang bata. At hindi ko alam kung paano ko aalagaan si Kisha. Bakit sinasabi mo sa akin ito ngayon? Gusto ko sanang tulungan mo ako sa pag-aalaga sa kanya habang hindi pa bumabalik ang magaling kong kapatid. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Kinukuha mo akong yaya? Mukha ba akong yaya? Kapatid mo naman ang aalagaan mo, eh. Kaysa naman kumuha pa ako ng ibang mag-aalaga sa kanya, mabuti nang ikaw na kadugo niya ang makasama niya. Hindi ka sigurado kung kapatid ko nga siya, asik niya rito. Hindi pa rin siya kumbinsidong kayang gawin ang daddy niyang pagtaksilan ang mommy niya. May paraan para mapatunayan yan. Pero sa ngayon, kailangan ni Kisha ng taong tunay na mag-aalaga sa kanya. At ikaw lang ang nakikita kong bagay para doon. May trabaho ako. Bigla siyang napakagatlabi. Naalala niyang suspendido nga pala siya ng 2 linggo. At nangangahulugan din iyon na wala siyang kita sa loob ng panahong iyon. Pwede kang mag-indefinite leave. Bumalik ka na lang sa trabaho mo kapag na-realize na ng kapatid kong kailangan siya ng anak niya. Teka nga muna, bakit ba parang siguradong sigurado kang tatanggapin ko ang iniaalok mo? Wala ka ng ibang pagpipilian, Cindy. Kapag hindi ka pumayag, mapipilitan akong sabihin sa mommy mo ang tungkol sa bata. Nanlaki na naman ang mga mata niya. Parang ibang tao ang kaharap niya at hindi ang McCoy na tumulong sa kanya noon sa Zebus sa pang-insulto ni Carlisle. Ngayon, gagamitin mo ang bata na pananakot sa akin. Umiling ito. Maniwala ka, hindi ko rin ginustong umabot ito sa ganito. Kaya ikaw muna ang kinausap ko. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na itong bumuntong hininga mula pa kaninang magsimula silang mag-usap. Cindy, wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Mukha ba akong marunong mag-alaga ng bata? Alam niya ang mga pangunahing kaalaman sa pag-aalaga ng sanggol, pero bakit niya kailangang sabihin iyon sa kanya? At least, babae ka. Sa isang paraan, nandyan ang tinatawag nilang mother's instinct, paliwanag niya. Kagaya ng sinabi ko, may trabaho ako. Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. At wala akong planong tulungan ka sa problema mo. Mukha namang marami kang pera, pwede ka namang kumuha ng yaya. Wala ka bang malasakit man lang sa kapatid mo? Natigilan siya. Kinokonsensya naman siya nito ngayon. Sa isang paraan, tinatamaan niya ang isang sensitibong bahagi. Paano kung kapatid niya ang pamangkin nito? Hindi ko siya kapatid, sabi niya ng banayad para mapagaan ang kanyang konsensya. Paano ka naman sigurado? Yumuko siya.
Ayaw niyang makita niyang nag-aalinlangan siya. May mga araw na hindi umuuwi sa bahay nila ang tatay niya. At tanging Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya noong mga panahong iyon. Tingnan mo, kung ito ang bayad na hinihingi mo sa pagtulong mo sa akin noon sa restaurant, hindi kita matutulungan. Hindi ako humihingi ng kapalit sa ibinigay kong tulong sa'yo. Wala naman talaga yon. Ginawa ko lang ang tingin ko na tama noong nasa restaurant ako. At wala yan kinalaman dito. Ni hindi ko pa nga alam na ang daddy mo pala ang nakabuntis sa kapatid ko nung nangyari yon. Nalaman ko lang nang sinabi ni Ate Gwen ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa kanya. At kumuha ako ng tao para silipin ang background ng tatay mo at ayun, eto na. Maniniwala ka bang magkababayan pa pala tayo? Napamaang siya. Oo, Cindy. Taga-Hunterial din ang pamilya ko. Naroon pa rin ang mga magulang ko. Hindi na niya pinansin ang sinabi nito. Hindi ang daddy ko ang ama ng pamangkin mo, sabi na lang niya. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Pero gaya ng sabi ko, hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Ang mahalaga ay ang mag-aalaga kay Kisha. At haharapin natin ito ng magkasama. Pasensya na, pero hindi ko kaya. Gaya rin ng sinabi ko, may trabaho ako. 3 beses ng sahod mo sa Zebus ang ibibigay ko sa'yo, putol nito sa sinasabi niya. 3 beses? Mabilis siyang nagkwenta. Malaking tulong iyon sa suliranin sa pananalapi ng pamilya nila sa ngayon. Napailing siya. Ayaw niyang masilaw sa iniaalok nito. Kapag tinanggap niya iyon, para na rin niyang tinanggap ang sinabi nitong half-sister niya ang pamangkin nito. Pero paano nga kung nagsasabi ito ng totoo? Paano nga kung kapatid niya ang bata? Pasensya na. Tumayo na siya. Binibigyan kita hanggang bukas ng tanghali para magdesisyon. Napamaang siya rito. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko tatanggapin ang alok mo. Gaya ng sinabi ko, wala ka pagpipilian, Cindy. Iniabot nito sa kanya ang isang tarheta. Pwede mo akong tawagan o puntahan dyan kapag napag-isipan mo na. Kapag wala akong narinig sa iyo hanggang bukas ng 2:00, makikita na lang tayo sa bahay ninyo. Baka matulungan ako ng nanay mo sa problema ko, siya ang nagpalaki sa 3 ninyong magkakapatid, kaya siguradong marunong siyang mag-alaga ng sanggol. Pananakot. Iyan nga ang tawag at gusto niya siyang kamuhian dahil doon. Napahinto si Cindy sa bungad ng kusina nang makitang ang daddy niya ang nagluluto sa harap ng kalan. Nagulat siya dahil iyon ang unang pagkakataong inabutan niya ito paggising niya. Kung hindi kasi wala ito sa bahay nila at nakababad pa sa kasino o ordinaryong pasugalan ay tulog pa ito. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng pansugal. Hindi na siya nag-abala pang magtanong. Noon lang niya naiisip iyon. Nakakapagsugal pa ito sa kabila ng bagsak na kabuhayan nila at nagawa pang mambabae. Magagawa ba niyang diretsang tanungin ito tungkol sa kapatid ni McCoy? Paano niya kakausapin ang kanyang ama? Dad, nagkaroon ka ba ng relasyon kay Gwen Ortiga? Nabuntis mo ba siya? Napailing siya. Hindi niya iyon kayang itanong dito. Kahit sinasabi niya sa sariling hindi nito kayang gawin iyon, pero hindi pa rin siya handa sa sagot niya. Pipihit na sana siya pabalik ng kwarto nila ni Sharona, pero nakita na siya ng daddy niya. Kakain ka na ba, anak? Sinigang ang niluluto ko, malapit na itong maluto. Matagal na silang hindi nag-uusap, kahit simpleng usapan lang na ganun. At doon niya na-realize sa sandaling iyon na nami-miss niya siya. Parang may kung anong humaplos sa puso niya. Mamaya na lang, Dad. Si, Mommy. Nasa kwarto, nagpapahinga. Masama ang pakiramdam ng mommy mo kagabi pa. Kaya nga ako na lang ang nagluto. Ano nang sakit ni mommy? Nag-aalalang tanong niya. Kaya pala hindi nito hinintay ang pagdating niya ng nagdaang gabi. Nananakit daw ang dibdib niya. Ha? Baka kailangang madala sa doktor si mommy. Kagabi pa yon. Maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi ko na lang pinakikilos dahil gusto kong makapahinga siya ng mabuti. Nakakatensyon ang katahimikang namagitan sa kanilang mag-ama. Ilang sandaling nakatingin ito sa kanya. Parang may gusto itong sabihin sa kanya pero tila hindi nito alam kung paano mag-uumpisa. Tungkol kaya kay Gwen? Sisilipin ko muna siya sa kwarto ninyo, paalam niya rito. Kung hindi pa siya handa, bibigyan niya siya ng panahon. Tumango ito. Tatawagin na lang kita kapag luto na ito. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa kwarto ng mga ito.
Nadatnan niyang nakaupo ito sa kama, nakasandal ang likod sa headboard, at nakapikit ang mga mata. Mommy! Saka lang nito idinilat ang mga mata. Cindy, kumain ka na ba? Naupo siya sa gilid ng kama. Kumusta ka na? Ang sabi ni Daddy, nahihirapan ka raw huminga. Siguro, dapat kumonsulta ka sa doktor mo. Matagal ka na ring hindi nakakapagpa-check up. Wala ito. Napagod lang siguro ako dahil namalengke kami kahapon ng daddy mo, nakangiting sabi nito. Kumunot ang noo niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Alam ko. Ako nga rin ay nagulat nang maghapong nagstay sa bahay ang daddy mo. Tapos, nang sabihin kong mamamalengke ako, sumama siya sa akin. Sa tingin ko, ito na ang simula ng pagbabago ng daddy mo, Cindy. Siguro, ngayon lang niya na-realize kung ano ang nawala sa atin dahil sa bisyo niya. Ang saya ko talaga. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kitang-kita sa mukha niya ang kasiyahan. Unang pagkakataon iyong nakita niyang ganoon ito kasaya mula nang lumipat sila sa apartment na iyon. Alam kong mag-iisip ng maayos ang tatay mo. Masaya ako na ngayon na ang panahong iyon. Makakabawi rin tayo, anak. Hindi man natin ma-recover lahat ng nawala sa atin, sigurado akong gagawa ng paraan ang daddy mo para maging panatag uli kahit paano ang buhay natin. Puno ng pag-asa ang boses ng kanyang ina. Pagdating noon, pwede mo na sigurong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tutal. 1 taon na lang naman at graduate ka na. Paano niya sasabihin dito kahit ang posibilidad lang na baka nagkaanak sa labas ang daddy niya? Tiyak na masisira ang puso ng kanyang ina. Hindi niya kakayanin iyon. Masyadong mahina ang puso nito. Pero kung hindi niya sasabihin dito, paano kung si Makoy Ortiga mismo ang magsabi rito? Hindi niya kilala ang lalaki, hindi niya alam kung ano ang kayang gawin nito. Isa lang ang nasisiguro niya, hindi niya kayang ipakipagsapalaran ang kalusugan at kondisyon ng kanyang mommy. Patutunayan niyang mali ang sinasabi ni Makoy na ang daddy niya ang nakabuntis sa kapatid nito. Pero gaano nga ba siya kasigurado roon? Ito naman kasing si daddy. Maktol na lang niya sa kanyang sarili. Kumukuha si Makoy ng damit sa closet nang marinig niyang pumapalahaw ng iyak si Kisha sa kabilang kwarto. Katatapos lang niyang maligo kaya hindi pa siya nakakapagsuot ng damit. Hindi siya pumasok sa opisina dahil wala ngang makakasama ang pamangkin niya. Inabot na siya nang hiyang muling iwan ito sa poder ng assistant niya dahil may sariling anak din itong iniintindi. Nagtapi na lang muna siya ng tuwalya at tinungo ang kwarto nito. Kinarga niya ito at saka isinayaw-sayaw. Sinubukan niyang padedehin ito pero iniiwas nito ang bibig sa feeding bottle. Tuloy pa rin ito sa pag-iyak. Diyos ko, sana tumigil na siya sa pag-iyak. Paulit-ulit na usal niya. Nabibingi na siya sa paggandal nito. Tiningnan niya ang oras sa wall clock. Lagpas na ng 12:00. Anumang sandali darating na si Cindy. Napahinto siya sa kanyang iniisip. Gaano siya kasigurong darating nga ito? At paano nga kung hindi siya dumating? Ano ang gagawin mo, Makoy? Pwede naman siyang kumuha ng yaya kahit kailan. Pero hindi naman siya mapapalagay na ibang tao ang makakasama ni Kisha sa pad niya. Pwede ring iuwi niya ito sa Hunterial, hindi sa bahay ng mga magulang niya, kundi sa Mountain Foot Rest House niya. Pero isang matandang lalaki lang ang kawaksi niya roon. Pwede rin siguro sa bahay ng mga magulang niya. Doon ay maraming kawaksi sa bahay na pwedeng mag-alaga sa bata. Pero sa kabilang banda, ibig sabihin din nun ay handa na siyang sabihin sa mga magulang nila kung ano talaga ang nangyari kay Gwen. At siguradong hindi papayag ang papa niya na hindi hanapin ang kapatid niya. Bakit nga ba ayaw mong hanapin na lang si Gwen para matapos na ang problema mo sa anak niya? Gusto niyang bigyan ng panahon ang kapatid niya para mag-isip, para maihanda ang sarili sa bagong buhay niya. May tiwala siya sa kanya. Naniniwala siya na pagkatapos ng kanyang pamamahinga, magbabago na siya. Pinagmasdan niya si Kisha. Pilit na humanap siya ng resemblance nito kay Cindy. Pero wala siyang nakitang pagkakapareho sa mukha ng mga ito. Pero sa ngayon, maaga pa para magpasya. Napangiti siya dahil hindi na ito umiiyak habang kalong niya. Pero sandali lang pala ang pananahimik nito. Muli na naman itong pumalahaw. Sa pagkakataong iyon, higit na malakas iyon kaysa kanina. Sana maging soprano diva ka talaga pag lumaki ka. Inis na sabi niya at isinayaw-sayaw na naman ito. Kanina pa nasa tapat ng pinto ng unit ni Makoy si Cindy pero hindi pa rin niya magawang kumatok doon.
Hindi pa rin siya makapagdesisyon kung iyon nga ang pinakatamang gawin niya sa gitna ng matinding problema niya sa kasalukuyan. Bumuntong hininga siya. Hindi niya ma-imagine kapag sinabi ni McCoy sa mommy niya ang tungkol sa pagkakabuntis ng daddy niya sa kapatid nito. Baka kung mapaano ang mommy niya. Hindi lang baka. Natitiyak niyang hindi maganda ang mangyayari sa kanyang ina. At ano na lang ang magiging reaksyon ni Alas at Sharona kapag nalaman ng mga ito ang tungkol doon. Siguradong mas lalala ang pagrerebelde ni Sharona kapag nalaman nito ang tungkol sa pambababae ng daddy nila. Pero hindi ka pa naman sigurado na totoong nagkaanak nga ang daddy mo sa labas, Cindy. Bibigyan mo siya ng pagkakataong maniwala sa kanya pagkausap niya sa sarili. Napabuntong hininga siya. Hindi niya hahayaang magulo ang buhay nilang sinisimulang buuin uli ng daddy niya. Pero siguradong mangyayari iyon kapag nagsalita si McCoy. Buwisit na McCoy iyon, akala ko bayani, kontrabida din pala. Sa loob-loob niya. Paparoon na siyang kumatok sa pinto nang bigla siyang nagbago ng isip. Tumalikod na siya. Maglalakad na siya patungo sa elevator nang may magsalita sa likuran niya. Hi, nagkamali kayata ng unit. Nilingon niya ang nagsalita. Mukhang teenager, mga huli na sa teens, hinala niya. Gwapo ang itsura nito. Kamukha ni Dennis Trillo. Nakadungaw ito sa unit na katapat ng kay McCoy. Umiti siya rito. Hindi, matipid na sagot niya. Nakita kita sa peephole kanina pa. Nasa tapat ka ng 702. Wala bang tao sa loob ng unit ni Mr. Ortiga? Umiling na lang siya. Sige, kailangan ko nang umalis. Hindi, sandali lang. Lumabas ito ng unit at lumapit sa kanya. Ihahatid kita sa lobby. At baka, pwede tayong magkape o kung ano paman. May kapehan kasi sa baba. Ha? Nagulat siya. Napaka-straightforward naman ng batang ito. Hindi niya alam kung mamangha o ano. Sa huli ay pinili niyang matawa na lang. Masyado na siyang ninenerbiyos para magkape. Siguro sa ibang pagkakataon na lang, bata. Tumaas ang kilay nito. Bata. Hindi ako bata. Owen ang pangalan ko. Ikaw naman ay. Sabi niya habang iniabot ang kamay para makipagkamay. Natawa na naman siya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Cindy. Cindy. Tulad ni na Cindy Corleto o Cindy Lauper. Hindi, anya sabay tawa. Pasimpleng binawi na niya ang kanyang kamay. Cindy, may isa simula at dobling isa dulo. Hindi naman, ani niya, nakangiti pa rin. May oras pa naman siya. I-entertain muna niya ang batang ito. Oh, nakakatuwa. Saan galing ang spelling na yon? Wala akong ideya. Tumawa siya. Nakakatuwa rin pala ang binatilyong ito. Ngayon ko lang naisip, hindi ko pa yata natanong kay mama kung bakit yan ang pangalan ko. E di pag-usapan natin ang tungkol sa mga pangalan at spelling habang umiinom ng kape. Ano sa tingin mo? Napailing siya. Grabe ang tiyaga. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Siyempre naman. Sagot nito sabay pamilog ng mata. Pag may kadate ako, hindi ako naghahati sa bayad. Oo siya. Umirap siya ng bahagya. Siguraduhin mo lang bata kasi wala talaga akong pambayad. Halika na. Iginya na siya nito patungo sa elevator. Hanggang sa makababa sila sa lobby at makapasok sa kapihan ay nakaalalay ito sa kanya. Sa susunod na kabanata, posibleng mas lalong malito si Cindy sa tunay na pagkatao ni Keisha at magsimula siyang maghanap ng konkretong ebidensya tungkol sa diumano ay pagtataksil ng kanyang ama. Samantala, ang bagong kakilala niyang si Owen ay maaaring magdulot ng bagong kulay o komplikasyon sa kanyang sitwasyon. Kaya abangan natin,